Sa gitna ng isang marangyang pagtitipon sa loob ng isang eksklusibong subdivision sa Makati, kung saan ang mga ilaw ng chandelier ay kumikislap na parang mga matang nagmamasid sa bawat lihim na nagtatago sa silid, biglang napatigil ang lahat nang marinig ang matinis na boses ni Veronica Salazar, "Hindi mo na kailangang magtago, Mateo. Nakita ko na." Napalingon ang mga bisita. Ang ilan ay hawak pa ang kanilang wine glass na bahagyang nanginginig, habang si Mateo, ang kanyang asawa at kilalang negosyante sa industriya ng real estate, ay napako sa kinatatayuan niya, hawak ang braso ng isang babaeng hindi kilala ng karamihan ngunit sapat na para magdulot ng eskandalo. Sa loob ni Veronica, kumukulo ang galit ngunit pinipigilan niya itong sumabog agad, ang bawat hakbang niya palapit kay Mateo ay mabagal, sinasadya, tila bawat tunog ng kanyang takong sa marmol na sahig ay isang paalala ng pagtataksil na matagal nang kinikimkim. "Ilang taon mo akong niloko." Bulong niya ngunit sapat para marinig ng mga nasa paligid. Napalunok si Mateo, hindi agad makasagot, habang ang babae sa kanyang tabi ay unti-unting umatras, parang isang aninong ayaw madamay sa liwanag ng katotohanan. Sa isip ni Mateo, naglalaro ang mga alibay, ang mga kasinungalingang matagal na niyang pinagtagpi-tagpi, ngunit sa sandaling iyon, parang nawalan ng saysay ang lahat. "Hindi ito ang iniisip mo," sagot niya, ngunit halatang pilit. Napatawa si Veronica, isang malamig at mapait na tawa. "Lagi na lang hindi ito ang iniisip ko. Pero ngayon, nakita ko na mismo." Ang mga bisita ay nagbulungan, ang ilan ay palihim na naglalabas ng kanilang mga telepono, habang ang ilan na may nagkukunwaring walang naririnig. Sa isang sulok, nakatayo si Daniel, ang bunsong kapatid ni Mateo, tahimik na pinagmamasdan ng eksena, may kakaibang kislap sa kanyang mga mata, hindi simpatiya, kundi parang may hinihintay siyang mangyari. "Veronica, huwag dito," pakiusap ni Mateo, pilit na kinokontrol ang sitwasyon, ngunit huli na. "Hindi, dito mismo," sagot niya, tinaasan ang boses. "Dito sa harap ng lahat. Para alam nilang hindi ka lang mahusay na negosyante, kundi mahusay ka ring sinungaling." Sa sandaling iyon, parang bumigat ang hangin sa paligid. Ang mga ilaw, ang musika, ang mga dekorasyon, lahat nawalan ng saysay sa harap ng isang pamilyang unti-unting nababasag. Ngunit ang hindi alam ng lahat, ito pa lamang ang simula. Habang nagkakagulo ang mga bisita, dahan-daang umatras si Daniel, lumabas sa balkonahe, at naglabas ng kanyang telepono. "Nagsimula na," bulong niya sa kabilang linya. "Handa na tayo." Sa kabilang dulo ng tawag, isang boses ang sumagot, malamig at kontrolado. "Siguraduhin mong tuloy-tuloy ang gulo. Kapag bumagsak si Mateo, sa atin mapupunta ang lahat." Samantala, sa loob, pinilit ni Mateo na hawakan ang braso ni Veronica, ngunit marahas itong kumawala. "Huwag mo akong hawakan. Hindi mo na ako pag-aari." Ang salitang iyon ay tumama kay Mateo na parang sampal. Sa loob-loob niya, alam niyang hindi lang ang relasyon nila ang nakataya kundi ang buong imperyo na pinaghirapan niyang buuin. Dahil si Veronica ay hindi lamang asawa, siya rin ang legal na may hawak ng kalahati ng kanilang kumpanya. At kung magdesisyon siyang kumalas, maaaring bumagsak ang lahat. Sa isip ni Veronica, bumabalik ang mga alaala, ang mga gabing magkasama sila, ang mga pangakong binuo, ang tiwalang unti-unting nasira. Ngunit higit sa lahat, ang lihim na matagal niyang itinatago, alam niya na hindi lang pagtataksil ang ginagawa ni Mateo. May mas malalim pa, may mas madilim. "Akala mo hindi ko alam ang mga proyekto mo sa Bulacan?" Bigla niyang sabi, dahilan para mapatingin si Mateo sa kanya ng may takot. "Yung lupa na kinuha mo sa mga magsasaka. Yung mga papeles na pinik mo." Biglang natahimik si Mateo. Hindi iyon dapat alam ni Veronica. Hindi iyon bahagi ng usapan nila bilang mag-asawa. Iyon ay bahagi ng negosyo at ng krimen. Hindi mo naiintindihan, simula ni Mateo, ngunit pinutol siya ni Veronica. "Hindi, ikaw ang hindi nakakaintindi. Akala mo kaya mo akong lokohin sa lahat ng bagay." Sa isang iglap, nagbago ang direksyon ng eksena. Hindi na lang ito tungkol sa pagtataksil sa relasyon kundi sa pagtataksil sa batas, sa moralidad, sa buong sistema. Sa gilid ng silid, may isang lalaking tahimik na nakikinig, si Inspector Reyes, na inimbitahan bilang kaibigan ng isa sa mga bisita, ngunit sa totoo lang, matagal nang nag-iimbestiga sa mga transaksyon ni Mateo. Ang mga salitang binitawan ni Veronica ay parang susi na nagbukas ng isang matagal nang nakasarang pinto. Lumapit siya ng dahan-dahan, pinagmamasdan ang dalawa.
Mukhang may mas malalim pa kayong pinagtatalunan, sabi niya, kalmado ngunit may bigat. Napatingin si Mateo, halatang nabigla. Personal na usapan ito, sagot niya, pilit na matatag. Ngunit ngumiti si Inspector Reyes ng bahagya. Minsan, ang mga personal na usapan ang naglalantad ng mga bagay na hindi na dapat manatiling lihim. Sa puntong iyon, naramdaman ni Mateo na parang napapalibutan siya. Hindi lang ng mga mata ng mga bisita, kundi ng mga taong may sariling agenda. Sa balkonahe, si Daniel ay muling sumilip sa loob, pinapanood ang pag-usad ng plano. Sa isip niya, ito na ang pagkakataon. Matagal na niyang kinikimkim ang galit kay Mateo, ang pagiging paborito nito ng kanilang ama, ang pagkontrol sa kumpanya, ang pagbalewala sa kanyang kakayahan. At ngayon, sa tulong ng isang taong hindi alam ni Mateo na matagal ng kaalyado ni Daniel, unti-unti nilang ibabagsak ang kanyang kapatid. Sa loob naman, si Veronica ay unti-unting humihinga ng malalim, sinusubukang kontrolin ang emosyon. Ngunit sa likod ng kanyang galit, may isang desisyon na nabubuo, isang hakbang na hindi na niya mababawi. Maghihiwalay tayo, direkta niyang sinabi. Walang pag-aalinlangan, walang pag-aatubili. Ang mga salitang iyon ay parang kutsilyong tumusok sa puso ni Mateo, ngunit higit pa roon, ito ay isang deklarasyon ng digmaan hindi lang sa pagitan nilang dalawa, kundi sa lahat ng koneksyon, kasunduan, at lihim na bumubuo sa kanilang mundo. At habang ang gabi ay patuloy na umiikot, ang mga ilaw ay patuloy na kumikislap, at ang mga tao ay patuloy na nagbubulungan, isang bagay ang malinaw, ang buhay ni Mateo Salazar ay hindi na kailanman magiging pareho. At ang bawat taong naroroon, si Veronica, si Daniel, si Inspector Reyes, at ang mga hindi pa nakikilala ay may papel sa pagbagsak o pagbangon ng isang imperyong itinayo sa kasinungalingan. Hindi agad sumagot si Mateo. Sa halip ay napaatras siya ng kalahating hakbang, worry may biglang humigop sa lakas ng kanyang mga tuhod, at sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, nakita ng mga taong nakakakilala sa kanya ang isang anyo na hindi nila inaasahan, hindi ang dominante, hindi ang palaging may kontrol, kundi ang isang lalaking nagkakalkula kung alin sa mga kasinungalingan niya ang pwede pang iligtas. Humigpit ang kanyang panga, dumaan ang tingin niya kay Veronica, pagkatapos kay Inspector Reyes, saka sa mga bisitang nagkukunwaring hindi nakikinig kahit ang mga mata nila ay nakatutok sa bawat kibot ng kanyang mukha. Sa may buffet table, may isang matandang babae ang dahan-daang nagbaba ng plato na parang biglang nawalan ng gana. Sa kabilang gilid, ang live quartet ay hindi malaman kung tutugtog pa o hindi, kaya ang violinist ay nanatiling nakataas ang biyulen ngunit hindi na gumalaw ang kamay. Ang katahimikan ay naging mas nakakabingi kaysa anumang sigawan. Veronica, mababa ngunit matalim na sabi ni Mateo, hindi ito ang lugar para sa ganitong usapan. Talaga, sagot niya, hindi na tumatawa ngayon. Kasi noong niloloko mo ako, hindi mo rin naman inisip kung tama ba ang lugar. Ang buong buhay natin ginawa mong entablado ng kasinungalingan. Ang dibdib ni Veronica ay marahang umaangat bumababa. Pinipilit niyang huwag manginig ang boses niya. Ngunit sa loob niya ay may bahagi pa ring nagtatanong kung bakit kahit sa sandaling ito, kahit sa harap ng maliwanag na pagtataksil, mas masakit pa rin ang alaala ng dating Mateo kaysa sa presensya ng kasalukuyang Mateo sa kanyang harapan. Naalala niya ang unang taon nila sa Dasmariñas Village, noong wala pa silang yaya na tatlo, wala pang convoy, wala pang mga abogadong nakadikit sa bawat usapan. Isang maliit na hapag sa kusina, instant coffee, pandesal mula sa labas ng gate, at si Mateo na nakaupo ng nakasando, nagsusulat sa likod ng resibo ng mga plano para sa una nilang proyekto. Kapag yumaman tayo, sabi noon ni Mateo, hindi kita pababayaan. Hindi niya akalaing darating ang panahong ang mismong pangakong iyon ang magiging pinakamalaking insulto sa kanya. Si Inspector Reyes ay nagsingit ng isang hakbang pasulong, sapat lang upang ipaalalang naroon siya, sapat lang upang madama ni Mateo na hindi na siya basta-basta makakaalis. Mr. Salazar, aniya ng magalang ngunit malamig, may ilang bagay kaming gustong klaruhin sa opisina sa mga susunod na araw. Mukhang makakatulong ang gabing ito para mapaikli ang proseso. Wala kang basehan, agad na sabi ni Mateo, ngunit kulang sa dating ang tindig. Mayroon na kaming sapat para magsimula, sagot ng pulis. At mukhang may mga testigong kusa nang nagsasalita. Napatingin si Mateo kay Veronica, at sa tingin iyon ay may pagsusumamo, banta, at paninisi ng sabay.
Kilala iyon ni Veronica. Ilang taon niyang pinag-aralan ang bawat uri ng tingin ng asawa. Ang tahimik na paghingi ng tawad kapag may nalimutang anibersaryo. Ang mabigat na irita kapag taliwas sa kanya ang board. Ang malamig na paghamon kapag gusto siyang patahimikin. Ito ang pinakadelikado, ang tinging nagsasabing kaya pa niyang baliktarin ang kwento kung hindi mag-iingat ang kaharap niya. Wala akong sasabihin dito, sabi ni Mateo. Saka na sa tamang lugar. Bakit? Singit ni Veronica, halos pabulong ngunit malinaw. Takot ka bang marinig ng mga kaibigan mo kung sino ka talaga? Sa balkonahe, pinatay ni Daniel ang screen ng telepono at ibinulsa iyon, saka marahang bumalik sa loob na parang isang mabait na kapatid na nag-aalalang lumala ang sitwasyon. Sumingit siya sa pagitan ng ilang bisita at lumapit ng may kunwaring pag-aalala. Kuya, ate, tama na muna siguro, sabi niya, nakataas ang dalawang kamay na parang siya ang tagapamayapa. Ngunit sa ilalim ng maamong tinig ay may tuwa na halos malasahan. Naamoy iyon ni Veronica sa paraan ng pag-iwas ni Daniel sa mata niya. Napakaliit na kilos, pero hindi iyon nakaligtas sa kanya. Hindi mo kailangang mamagitin, sabi ni Veronica, hindi inaalis ang tingin kay Mateo. Hindi ako nakikialam, sagot ni Daniel. Nag-aalala lang ako na masyado nang lumalaki. Talagang gusto mong pigilan? Matalas na tanong niya, saka bahagyang nilinggan ito. O gusto mong tiyakin na tuloy-tuloy? Napakurap si Daniel. Isang sandali lamang, ngunit sapat para sa isang taong galit at gising ang instinct. Hindi ko alam ang ibig mong sabihin, aniya. Ngumiti si Veronica ng pagod, isang ngiting walang aliw. Oo, ganoon ka nga palagi. Sa gilid ng dance floor, nagsimulang may mga taong lumabas isa-isa, ngunit mabagal, tulad ng mga manonood na ayaw mamis ang huling eksena ng dula. Sa labas ng venue hall, naririnig ang mahinang huni ng mga sasakyan sa pangunahing kalsada, ang busina na waring nagmumula sa ibang mundo, ordinaryo at walang pakialam sa pagkawasak ng isang pamilya sa loob ng mataas na bakod. Sumangga mula sa kitchen doors ang amoy ng roasted beef at buttered vegetables, nakakaya mo sa puntong iyon dahil napaka-normal, napakapayapa, samantalang ang gabi ay unti-unting nagiging imbestigasyon. Matapos ito, sabi ni Mateo, mahina ngunit madiin, uuwi tayo at mag-uusap ng tayong dalawa lang. Hindi na, tugon ni Veronica. Hindi na tayo uuwi ng sabay. Ang salitang iyon ay sumabit sa hangin. Hindi na tayo. Parang isang legal term na may kasamang hatol. Sa loob ni Mateo, biglang naglaro ang mga numero. Hati sa shares. Control ng voting rights sa board. Exposure sa mga escrow account na si Veronica ang co-signatory. Ang trust fund na nakapangalan sa dalawa nilang anak. Hindi pa man siya nahahatulan sa anumang kaso. Naiisip na niya ang pagbiyak ng mga asset, ang pagkawala ng access, ang posibilidad na masundan ng mga supplier at creditor ang amoy ng kahinaan. At higit sa lahat, naisip niya ang ama nilang si Don Ernesto, ang matandang nakahiga na ngayon sa ancestral house sa Laguna, buhay pa ngunit nanghihina na, tahimik na binabantayan ng mga katulong at ng matandang abogado ng pamilya. Sa loob ng maraming taon, ang iisang bagay na hindi nakuha ni Mateo ng buo ay ang formal na pirma ng ama sa pinakahuling rebisyon ng family holding structure. Kung tuluyang tumalikod si Veronica, kung kumampi si Daniel sa tamang sandali, kung gumalaw ang investigasyon bago niya maisaayos ang mga dokumento, maaari siyang mawalan hindi lang ng mukha kundi ng mana. Ate Veronica, maingat na sabi ni Daniel, baka hindi ito ang tamang panahon para idamay ang negosyo. Talaga, muli niyang sabi, ngayon ay diretsyong sa kanya nakatingin. At kailan ang tamang panahon? Kapag kumpleto na ang paglipat ng lupa. Kapag napirmahan na ang lahat. Kapag patay na ang matanda at wala nang makakapagsabing peke ang ilang papeles. Biglang nanigas ang leeg ni Daniel. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang gulo, nawalan siya ng sagot. Hindi niya inasahan na may ganitong antas ng alam si Veronica. Si Mateo na may napalingon sa kapatid, at sa pagitan nilang dalawa ay dumaan ang isang tahimik ngunit marahas na tanong. Ano ang alam mo? Ano ang sinabi mo? Sino ang kumanta? Naramdaman iyon ni Inspector Reyes, at tulad ng isang taong sanay maghintay sa maling tao na kusang madulash, hindi siya agad nagsalita. Hinayaan niya ang ilang segundo na lumaki, hanggang sa si Mateo na mismo ang bumasag. Daniel, umalis ka rito. Hindi ako ang may kasalanan kung bakit ka nahuli, sagot ng kapatid, at bagaman mahinahon ang tono,
may tabas na iyon ng paghihiganti. Matagal ka nang gumagawa ng sarili mong apoy. Huwag mo akong sisihin kung nasunog ka. Wala kang alam, mariing sabi ni Mateo. Mas marami kaysa inaakala mo, sagot ni Daniel. Habang nagpapalitan sila ng tingin, dahan-daang napaatras si Veronica. Hindi dahil natatakot siya, kundi dahil may isang piraso ng katotohanan ang biglang nag-ayos ng sarili sa isip niya. Hindi lang pagtataksil sa babae ang hawak niya laban kay Mateo. Hindi lang katiwalian sa lupa. May labanan ding matagal nang kumukulo sa pagitan ng magkapatid, at baka matagal na siyang ginamit bilang harang, bilang dekorasyon ng isang pamilyang puno ng lamet. Naramdaman niya ang bigat ng clutch bag sa kanyang kamay. Nandoon ang flash drive na ilang linggo na niyang itinatago. Ang laman ay kopya ng ilang scanned deeds, email printouts, at audio recording mula sa isang board meeting na hindi dapat na itala. Hindi pa niya alam kanino niya iyon tuluyang ibibigay. Noong hapon ding iyon, pinag-isipan niyang sunugin na lang lahat. Magsimula sa tahimik, dalhin ang mga bata sa ibang bansa. Maglaho ng walang eksena. Ngunit heto siya ngayon, nasa gitna ng mismong eksenang hindi niya gustong likhain, dahil may mga katotohanang kapag masyado ng matagal ikinulong, kusang lumalabas sa pinakamaruming paraan. Inspektor, mahinang sabi niya, kung gusto niyo ng totoong basehan, hindi rito. Lumipat ang tingin ng pulis sa kanya. Nasaan? Sa opisina ko bukas ng umaga. Siyam. Huminga si Mateo ng mabigat. Veronica. Iisang pangalan, ngunit sa unang pagkakataon ay may bahid ng takot na hindi kayang ikubli ng yabang. Kapag ginawa mo yan, hindi lang ako ang babagsak. Hindi ko na trabaho ang iligtas ka mula sa resulta ng mga pinili mo, sagot niya. At huwag mo akong takutin gamit ang mga batang hindi mo rin naman inisip habang may kayakap kang iba. Bahagyang napapikit si Mateo, at sa maliit na pagkilos na iyon ay may sumiklab na pagkapahiya. Hindi lang dahil nahuli siya, kundi dahil tama siya. Sa likod ng pagiging kontrolado niya sa negosyo, sa legal strategies, sa public image, may bahaging naniwalang hindi siya kailanman tunay na mananagot. Na kaya niyang magbayad, mag-utos, magtahi ng kwento. Ngunit ang problema sa mga kwento ay kapag napunta sa kamay ng ibang tao, hindi mo na iyon pag-aari. Mula sa likod ng mga bisita, isang babae ang lumapit kay Veronica. Si Celeste, ang nakatatandang pinsan ni Mateo at tanging miyembro ng pamilya na madalas magsalita ng tapat kahit nakakasakit. Naka-eleganteng ternong seda, perlas ang hakaw, ngunit ang titig ay mas matalas pa sa anumang alahas na suot niya. Sumama ka muna sa akin, sabi niya kay Veronica. Hindi, sagot nito. Ayos lang ako. Hindi ka ayos, bulong ni Celeste. Pero hindi mo kailangang mabasag dito sa harap nila. Sandaling pumikit si Veronica. Ang lalamunan niya ay mahapdi na sa pagpipigil. Ang mga daliri niya ay naninigas sa higpit ng kapit sa bag. Sa puntong iyon lamang niya naramdaman ang panginginig ng mga binti niya. Ang galit ay may sariling adrenaline, at kapag humuhupa, iniiwan nito ang katawan na parang dinaanan ng bagyo. Tumango siya ng bahagya. Dadating ako, sabi niya. Pero may isa pa akong sasabihin. Humarap siya muli kay Mateo. Ang mga matang dati niyang tinitingnan para humingi ng lamang, para makakita ng pag-asa, ngayon ay parang salamin na lang ng isang lalaking hindi na niya kilala. Mula ngayong gabi, sabi niya, bawat salita ay maingat, hindi ka napapasok sa bahay hanggat nandoon ako at ang mga bata. Bahay ko rin iyon, agad niyang putol. Papangalanan ko lahat ng lock kung gusto mo, sagot niya. At bukas, padadalhan ka ng notice. Hindi mo pwedeng gawin yan nang hindi tayo nag-uusap. Nag-usap tayo ng maraming taon. Ikaw lang ang hindi nagsasabi ng totoo. Umatras si Celeste ng bahagya, pinagmamasdan ng eksena na tila may naaalala ring sariling sugat. Sa isip niya, bumabalik ang panahon ng kanilang kabataan sa Laguna, noong si Don Ernesto ay naghahagis ng mga salita na parang sinturo masakit, mapanlait, at may gustong patunayan sa bawat anak. Si Mateo ang laging inaasahan. Si Daniel ang laging kulang. At ang mga babae sa pamilya ang laging inaasahang magtiis ng tahimik para manatiling buo ang apelyido. Nakaramdam siya ng kakaibang aliw sa lakas ni Veronica, kahit alam niyang kapag bumukas ang pinto ng pamilyang ito, lahat ay maalikabok, lahat ay may tatamaan. Inspector Reyes, sabi ni Celeste nang hindi tumitingin kay Mateo, kung mag-iimbestiga kayo, huwag niyo lang tingnan ang mga transfer sa Bulacan.
Tingnan nyo rin ang Shell Company na ginamit sa Batangas Reclamation Permits. Napalingon ang lahat sa kanya. Celeste, banta ni Mateo. Ano? Malamig niyang sagot. Takot ka rin ba sa totoo? Sa likod ni Mateo, may isang lalaking nakabarong ang dahan-daang lumayo sa kumpol ng tao. Masyado siyang tahimik para mapansin ng karamihan, ngunit napansin siya ni Inspector Reyes. Chief Legal Officer iyon ng kumpanya. Pawis ang noo kahit malamig ang aircon. Agad na inabot ng pulis ang card nito mula sa bulsa ng suit at walang imik na ibinulsa. Isa pang pangalan. Isa pang piraso. Sa labas ng salamin na pader ng function hall, nagsimulang pamatak ang mahinang ulan. Manipis lamang, ngunit sapat para magkaroon ng basang guhit ang mga ilaw sa hardin. May kung anong amoy singaw mula sa lupa at damo na sumangga papasok tuwing bumubukas ang pinto. Ang gabing dating nakaayos para sa social display ay unti-unting nagiging parang wake ng isang reputasyon na hindi pa formal na patay ngunit wala nang makapagsasabing buhay pa. Nag-vibrate ang telepono ni Daniel. Hindi niya agad tiningnan. Alam niya kung sino iyon. Ang partner niyang tahimik na naghihintay sa susunod na utos, ang taong tumulong sa kanya magtipon ng ilang dokumento, maglabas ng ilang chismis sa tamang media contact, at magtulak sa ilang empleyadong dismayado na magsalita ng palihim. Ngunit habang tinitingnan niya ang kapatid at ang hipag niyang unti-unting lumalayo sa kanya, naramdaman niyang may bahaging hindi niya rin hawak ang direksyon ng mga susunod na oras. Gusto niyang bumagsak si Mateo, oo. Pero ang isang pagbagsak na inakala niyang magiging malinis at kapaki-pakinabang ay nagiging ligaw at personal. Kapag sumabog ng ganito ang isang pamilya, walang pumipili kung sino lang ang tatamaan ng shrapnel. Tingnan mo ang sarili mo, sabi ni Mateo kay Daniel. Mababa at puno ng puot. Akala mo kapag nawala ako, ikaw ang papalit. Hindi ko kailangang pumalit, sagot nito. Kailangan ko lang ihinto ka. Napaka-prinsipyo mo naman bigla. Hindi ito prinsipyo. Pagod na ako. At sa simpleng linyang iyon, lumitaw ang isang luma at makapal na sugat. Pagod na akong maging kapatid mong laging nakaalalay pero hindi kailanman sapat. Pagod na akong tingnan ka habang kinukuha mo lahat ng lugar sa mesa. Lahat ng espasyo sa pangalan ng pamilya, lahat ng kredito kahit may ibang naglinis ng kalat mo. Hindi niya sinabi ang buong monologang iyon, ngunit nakita iyon ni Veronica sa panginginig ng panga ni Daniel, sa pag-iwas nito sa direktang titig nang matapos ang huling salita. Lahat kayo pagod na, biglang sabi ni Celeste, pero hindi niyo pa rin matanggap na ang pinakaugat nito ay si Tito Ernesto. Ang pangalan ng ama ay parang kampanang biglang tumunog sa loob ng silid. Maging si Inspector Reyes ay bahagyang napaangat ang kilay. Anong kinalaman ni Papa rito? Galit na sagot ni Mateo. Lahat, sabi ni Celeste. Ang paraan ng paghawak nyo sa negosyo. Ang obsesyon nyo sa mana. Ang takot nyong mapahiya. Ang paniwala nyong pwedeng apakan ng iba basta napoprotektahan ang apelyido. Hindi kayo nag-imbento ng kasamaan. Minana nyo lang at pinaganda ang packaging. Wala agad sumagot. Sa isang malayong sulok, may nabasag na baso. Isang waiter ang mabilis na yumuko para pulutin ang bubog. Ang tunog ng maliliit na piraso ng salamin na pinapadaos-dos sa metal tray ay tila sumasabay sa pagkadurog ng bawat natitirang pagpapanggap sa gabing iyon. Tama na, sabi ni Mateo, ngayon ay halos paus na. Lalabas ako, at bukas, kakausapin natin ang mga abogado. Hindi bukas, sabi ni Veronica. Ngayon palang nagsimula na. Tumingin siya kay Inspector Reyes. Bukas, Siyam. Dadalhin ko ang lahat ng meron ako. Pero may kondisyon ako. Ano iyon? Tanong ng pulis. Proteksyon para sa 2 empleyadong handang magpatotoo. At walang leak sa media hanggat hindi paligtas ang mga bata. Tumango si Reyes. Gagawin namin ang kaya namin. Hindi sapat ang kaya, sabi niya. Kailangan siguradong gagawin. Naiintindihan ko. Tinitigan siya ni Mateo. Ngayon ay hindi na lamang galit kundi sugatan ang yabang. Ilalaglag mo ako sa pulis kapalit ng ano? Kalayaan. Hindi, sagot niya. Kapalit ng hinto. Dahil kung hindi kita ihihinto, tuloy-tuloy ka lang. Lumapit si Celeste at marahang hinawakan ang siko ni Veronica. Sa pagkakataong ito ay hindi na siya yumengal. Habang naglalakad sila palayo sa gitna ng bulwagan, naramdaman niya ang bigat ng mga matang sumusunod sa likod niya, ang init ng ilaw sa ibabaw, ang bahagyang dulas ng marmol sa sapatos niyang mamahalin ngunit biglang nakakapagod isuong. Hindi siya lumingon.
Ayaw niyang makita si Mateo sa huling sandali ng gabing iyon bilang asawang iniiwan niya, kundi bilang lalaking kailangan na niyang harapin bilang kalaban. Ngunit bago sila tuluyang makarating sa pinto, nagsalita si Daniel mula sa likod, hindi malakas ngunit sapat para marinig nilang lahat. Ate Veronica, huminto siya ngunit hindi lumingon. Mag-ingat ka bukas, sabi nito. Hindi lahat ng tao sa paligid ni Kuya ay tahimik lang. Dahan-dahan siyang humarap. Kasama ka ba roon? Isang mahabang segundo ang lumipas. Umulan ng mas malakas sa labas. Sumayad sa salamin ang mga patak at damaloy pababa na parang maliliit na luhang walang may-ari. Hindi ko na alam, sagot ni Daniel, at sa unang pagkakataon ay totoo ang tunog ng boses niya. Tinitigan siya ni Veronica ng matagal, parang sinusukat kung may natitira pa bang kabutihan sa pamilyang ito o lahat ay taktika lamang na may suot na mukha. Wala siyang nakuhang kasiguruhan. Tumalikod siya. Sa likod niya, narinig niya ang mababang boses ni Mateo na may kausap sa telepono, mabilis, kontrolado, desperado. I-freeze mo muna ang access. Lahat ng shared folders, pati accounting trail ng Northfield. Doon lamang niya nalaman na hindi pa tapos ang laban ngayong gabi. Nagsisimula pa lang ang pagtatakip. At sa bawat pagtatakip, may bagong bahaging mahuhukay. Habang bumubukas ang pinto para sa kanya at humahampas ang malamig na amoy ng ulan at aspalto, mariin niyang hinawakan ang bag na may laman ng flash drive. Sa parking area, nagkikintab sa basa ang mga itim na sasakyan, ang security guard ay kunwaring abala sa logbook, at ang malayong kulog ay gamulong sa himpapawid na parang paunang babala. Huminga siya ng malalim, ngunit walang ginhawang dumating. Ang totoo, wala nang daan pabalik. At sa isip niyang pagod ngunit maliwanag, isa lang ang umiikot, bukas ng 9:00, kapag naibigay na niya ang laman ng bag na ito, may mga pamilyang mawawalan ng amo, may mga batang matututo kung sino talaga ang ama nila, may isang matandang nasa Laguna na maaaring mamatay nang hindi na itama ang huling mana, at may bahagi ng sarili niyang matagal nang nakatali sa katahimikan na tuluyan ng mapipilas. Ngunit sa unang pagkakataon matapos ang maraming taon, ang takot ay hindi na sapat para patahimikin siya. Nang sumakay siya sa likod ng sasakyan at marahang isinara ng driver ang pinto, sandali siyang napapikit habang pinapakinggan ang tunog ng ulan sa bubong na bakal, ang paulit-ulit na pitik ng patak na parang mga daliring kumakatok sa isang lihim na ayaw ng manatiling nakasara. Ma'am, uuwi po ba tayo sa bahay? Maingat na tanong ng driver mula sa unahan, nakatingin lang sa rearview mirror ngunit halatang ramdam ang kakaibang bigat ng gabing iyon. Binuksan ni Veronica ang mga mata niya at nakita sa salamin ang sarili niyang mukha, bahagyang hamulash ang mascara sa dulo ng pilikmata, ang lipstick ay halos wala na, at ang mga mata niya ay may pamumula na hindi lamang dahil sa galit kundi sa puyat ng mga buwan na ngayon lang humabol sa kanya. Hindi muna, sagot niya, pilit pinapantay ang boses. Sa kondo ni Celeste muna. Wala nang ibang tanong ang driver. Tinapak lang nito ang manibela at dahan-daang pinaandar ang sasakyan palabas ng venue. Habang lumalayo sila sa ilaw ng function hall, nakita ni Veronica sa basang salamin ang malabong refleksyon ng gusali, kumikislap pa rin, maraingal pa rin, parang walang nangyaring pagkawasak sa loob. Ganoon pala talaga ang mga mayayamang lugar, naisip niya. Kahit magdugo ang loob ng mga tao, maayos pa rin ang landscape sa labas. Tumabi si Celeste sa kanya sa backseat, tahimik sa unang ilang minuto, waring iginagalang ang pangangailangan ni Veronica na huminga nang hindi muna hinihimay ang gabi. Naramdaman ni Veronica ang banayad na amoy ng mamahaling pabango at ulan mula sa shawl ni Celeste, at sa hindi inaasahang paraan, ang simpleng presensya nito ay parang piraso ng katahimikan sa gitna ng pagkagulo. Ngunit alam niyang panandalian lang iyon. Sa isip niya, ang susunod na umaga ay parang kutsilyong papalapit ng dahan-dahan. 9:00 ng umaga, opisina, flash drive, testigo, pulis, mga batang natutulog marahil sa bahay sa oras na iyon, walang kaalam-alam na ang apelyido nilang kinagisnan ay maaaring maging laman ng bulungan sa eskwela, ng komentaryo sa telebisyon, ng mga article na may litrato ng ama nilang nakabarong at nakangiting parang wala namang ginawang masama. Bigla niyang naisip ang panganay nila, si Lucia, 12 taong gulang, sobrang talino, tahimik, at mas mapagmasid pa kaysa gusto ng mga magulang na aminin. Noong nakaraang linggo, nakatayo ito sa kusina habang kausap niya sa telepono ang abogado, at kahit hindi nagtatanong, napansin niyang masyadong matagal ang tingin ng bata sa kanyang mukha.
Ang bunso naman, si Nico, 9 na taong gulang, ay may ugaling yamakap mula sa likod kapag may nararamdaman siyang mali sa bahay. Walang tanong, basta yakap. Paano niya ipapaliwanag sa 2 batang iyon na ang mga lihim ng matatanda ay hindi basta kasalanan lamang kundi mga aninong sumusunod sa buong pamilya? Kailan mo pa alam? Tanong ni Celeste sa wakas, mahina lamang, halos kasabay ng mahinang lag-itik ng wiper. Tumingin si Veronica sa labas. Sa kahabaan ng kalsada, ang mga ilaw ng poste ay naghahabas sa basang aspalto, waring may mga gininto ang sugat sa daan. Ang tungkol sa babae, tanong niya. Tumango si Celeste. Hinala ko matagal na, sagot ni Veronica. Sigurado ako mga 2 buwan. Pero pinili kong huwag munang sumabog. Kailangan ko munang malaman kung hanggang saan ang totoo. At ang sa lupa, saglit siyang natahimik. Hinimas niya ang matigas na gilid ng clutch bag, ang zipper na malamig sa dulo ng daliri. Mga 4 na buwan, napabuntong hininga si Celeste. Mas matagal kaysa inaasahan ko. Hindi ko agad pinaniwalaan, sabi ni Veronica. Sa umpisa, parang imposible. Sanay akong isipin na mayabang si Mateo, manloloko, makasarili minsan. Pero kriminal, iba iyon. Kahit gaano kita kapuot sa isang tao, may bahagi ng isip mong gustong maniwalang hindi pa siya lubusang nawawala. At ngayon, natawa siya ng mahina, pagod na pagod. Ngayon parang hindi ko na alam kung sino talaga ang minahal ko. Sa loob ng kotse, sumikip ang katahimikan. Tinapak ni Celeste ang bag niya na parang naghahanap ng sigarilyo na matagal na niyang tinalikuran, saka inayos ang hakaw niyang bahagyang kumikiling. Alam mo, sabi niya pagkaraan, sa pamilya namin, laging may yugto na may isang babaeng inaasahang manahimik para hindi lumaki ang gulo. Nanay ko noon, tita mo, tapos noong namatay ang asawa ko, ako naman. Parang ang tanong lagi ay hindi sino ang gumawa ng mali, kundi sino ang kayang tumahimik para hindi mapahiya ang pamilya. Humarap si Veronica sa kanya. At anong sagot mo? Noon, ngumiti si Celeste, mapait. Natakot ako. Ngayon, pagod na rin ako. Sa kondo sa Rockwell sila tumuloy, mataas ang gusali, maaliwalas ang lobby, at napakalamig ng aircon na tila ayaw kilalanin ang init ng mga totoong buhay. Pagkapasok pa lamang nila sa unit, agad na lumapit ang kasambahay ni Celeste dala ang maligamgam na tsaa at tuyong tuwalya. Salamat, Nena. Pwede mo na kaming iwan, sabi ni Celeste. Nang maiwan silang dalawa, doon lamang bumigay ng bahagya ang mga balikat ni Veronica. Naupo siya sa sofa, yumuko, at pinisil ang pagitan ng mga mata niya na parang may kirot na nakabara sa noo hanggang batok. Sa coffee table ay may florera ng puting lilies, sariwa pa, ngunit ang amoy nito ay biglang nakakaumay sa kanya. Kailangan kong tawagan ang yaya, sabi niya, agad inabot ang telepono. Nagring iyon ng 2 beses bago may sumagot. Ate Malo, kumusta ang mga bata? Maingat niyang tanong. Sa kabilang linya, narinig niya ang mahinang tunog ng telebisyon at ang pamilyar na boses ng kasambahay nilang halos 10 taon na sa kanila. Ma'am, tulog na po pareho. Naghahanap po si Lucia kanina kung nasaan kayo, sabi ko po nasa event pa rin. Pumikit si Veronica. May dumating ba si sir? Wala pa po, ma'am. Kapag dumating siya, huwag niyong bubuksan ang pinto sa master bedroom. At huwag niyo munang gigisingan ang mga bata. Tatawag ako ulit mamaya. Sandali siyang tumigil, saka idinagdag, at Ate Malo, pakibantayan niyo sila. Huwag niyo muna silang pababayaan kahit sandali. Ramdam niya ang pag-aalala sa boses ng babae. Opo, ma'am. Nang matapos ang tawag, ilang segundo niyang hinawakan lang ang telepono sa kondongan. Hindi siya umiiyak, nakakapagtaka iyon. Akala niya sa gabing mahuhuli niya si Mateo, o sa gabing sasabihin niyang hiwalay na sila, may sisiklab na hagulgol mula sa pinakailalim ng dibdib niya. Ngunit ang totoo, ang naroon ay isang matigas na pagod. Parang bahagi ng sarili niya ang matagal nang nagluksa, matagal nang umiyak sa tahimik, kaya nang dumating ang mismong eksena ng katapusan, halos wala nang luhang natira. Kailangan mong magpahinga kahit 2 oras man lang, sabi ni Celeste. Hindi ako makakatulog. Hindi ka rin makakapag-isip ng malinaw kung hindi ka hihiga. Umiling siya. Kapag ipinikit ko ang mata ko, nakikita ko lang siya. Yung mukha niya noong sinabi kong maghihiwalay tayo. Nanghihinayang ka? Tanong ni Celeste. Hindi siya agad sumagot. Inabot niya ang tasa ng tsaa, naamoy ang luya at honey,
at naramdaman ang init nito sa palad. Hindi sa kanya, sabi niya sa wakas. Sa sarili ko siguro. Sa mga taon. Umupo si Celeste sa tapat niya, nakasandal ngunit tuwid pa rin ang likod na parang kahit pagod ay hindi nasanay basta bumigay. Huwag mong gawing kasalanan sa sarili mo ang pagiging tapat. Hindi ko sinasabing kasalanan, sagot ni Veronica. Pero may bahagi sa akin na naiinsulto. Dahil ang dami kong palusot para sa kanya noon. Kapag absent siya sa dinner, sasabihin kong may meeting. Kapag iba ang tono ng tawag, sasabihin kong stressed siya. Kapag may kakaibang transfer sa accounts, sasabihin kong baka tax planning. Ilang beses kong tinulungan ang sarili kong huwag makita ang mali dahil ayokong masira ang bahay. Lahat ng tao may limitasyon ng katotohanan kaya nilang yakapin ng sabay-sabay, sabi ni Celeste. Kapag sabay-sabay mong tinanggap lahat, mababali ka. Tumango si Veronica ngunit hindi lubusang kumbinsido. Sa loob niya, may isang tinig na paulit-ulit pa ring nagtatanong, kung mas maaga kang nagsalita, may naisalba ka ba? Kung mas maaga mong tinutulan ang mga papeles, napigilan mo ba ang pag-agaw sa lupa? Kung mas maaga mong hinarap ang pambababae, hindi ba't baka iba ang naging takbo? Ngunit kasabay ng mga tanong na iyon ay may isa pang mas brutal na sagot, marahil hindi rin, dahil si Mateo ay sanay ng matakasan ang mga bangga, at ang mga lalaking gaya niya ay hindi nahihinto sa isang simpleng pakiusap ng asawa. Pagdating ng 12:00 ng gabi, humupa ang ulan at naging ambon na lamang. Mula sa malawak na bintana ng kondo, kita ang lungsod na nananatiling gising, ang mga ilaw sa mga opisina, ang mga sasakyang gumuguhit sa EDSA, ang ilang billboard na nangingibabaw sa gabi na para bang kaya pa ring magbenta ng pangarap kahit ang mga tao sa ibaba ay may sari-sariling bangungot. Humingi si Veronica ng laptop. Dinala iyon ni Nena kasama ng extension cord at ilang dokumentong papel na ipinaakyat na ni Celeste mula sa kotse. Nang mabuksan niya ang screen, sinalubong siya ng kanyang desktop wallpaper, larawan ng pamilya sa beach sa Amanpulo, 3 taon na ang nakaraan, nakangiti ang lahat, si Mateo nakaluhod sa likod ng mga bata, ang mga kamay sa balikat nila, si Veronica nakasombrero at nakatawa, tila imposibleng magkaroon ng ganitong gabi pagkatapos ng larawang iyon. Tinitigan niya iyon ng ilang segundo bago niya pinalitan ng plain black background. Isa-isa niyang binuksan ang mga folder, ang mga scanned deed of sale, ang mga board resolutions, ang mga screenshot ng email thread sa pagitan ng finance, legal, at ni Mateo. May ilang file na pinangalanan niya pa ng napaka-inosenteng codes noon, na para bang kung hindi tahasang ilalarawan ang nilalaman ay mawawala ang bigat nito. Ngunit ngayong gabi, nirename niya ang mga iyon ng malinaw. Fake Transfer Chronology, Bulacan Land Acquisition Discrepancies, Northfield Disbursement Trail. Ang bawat pagpindot sa keyboard ay tila maliliit na martelyong tumitibag sa huling pader ng pag-aalinlangan. Maya-maya, pumasok si Celeste bitbit ang isang lumang brown envelope. May naalala ako, sabi nito. Galing ito sa lumang file ng cabinet ko. Noon pa man, may kopya akong tinatago ng isang memo mula sa law office ni Tito. Hindi ko binigyan ng halaga dati, pero baka may koneksyon. Inabot iyon ni Veronica at dahan-daang binuksan. Luma na ang papel, bahagyang dilaw sa gilid. Nakatype ang memo, at sa ibaba ay may initials ng ama ni Mateo, si Don Ernesto, at ng dati nitong counsel. Binasa niya ang ilang linya. Internal restructuring, beneficial ownership concealment, temporary nominee arrangement pending audit review. Naramdaman niyang parang may malamig na tubig na damaloy sa likod niya. Diyos ko, bulong niya. Mas matagal na pala ito. Sinabi ko sa iyo, sabi ni Celeste, tila hindi natutuwa sa pagkakatama ng hinala niya. Hindi nagsimula kay Mateo ang maruruming galaw. Baka siya lang ang naging mas kampante. Kung ganito kalalim, sabi ni Veronica, ibig sabihin maraming matutamba. Oo, at baka pati ang mga project na legal ay may pit. Oo rin. At ang mga empleyadong walang alam, sila rin ang mawawalan. Tumahimik si Celeste. Iyon ang bahaging wala ni isa sa kanila ang maiiwasan. Sa bawat pagbunyag ng katiwalian sa antas ng pamilya at korporasyon, laging may mga inosenteng madadamay sa payroll, sa suppliers, sa mga maliliit na contractor na umaasa sa pagpirma ng mga taong hindi nila kayang tanungin. Napahawak si Veronica sa gilid ng mesa. Paano kung ako ang maging dahilan ng pagbagsak ng daan-daang pamilya? Hindi ikaw ang dahilan, agad sabi ni Celeste.
Ang dahilan ay ang sistemang binuo nila. Pero ako ang magpapasimula ng pagbagsak. At kung hindi mo sisimulan, mahinahon ngunit diretso ang tanong ni Celeste. Ilang pamilya pa ang maapakan para manatiling buo ang kasinungalingan. Hindi agad siya nakasagot. Sa malayo, may narinig na sirena mula sa ibaba, dumaan at nawala. Sumandal siya sa upuan at pumikit. Naisip niya ang mga magsasakang nakilala niya minsan sa Bulacan, sa isang community consultation na inorganisa ng kumpanya para kunwari ay maayos ang usapan. May isang matandang babae roon, tuyo ang balat, sunog sa araw ang batok, hawak ang piraso ng folder at paulit-ulit na sinasabing hindi raw niya maintindihan kung bakit ang lupang sinasaka ng pamilya nila sa loob ng 3 henerasyon ay biglang may ibang titulo. Noong araw na iyon, ngumiti si Mateo sa harap ng media at nagsabing committed ang kumpanya sa inclusive development. Pag-uwi nila, tinanong niya ito ng mahina sa sasakyan, sigurado bang malinis ito? Sinulyapan lang siya ni Mateo at sinabing, mas komplikado kaysa iniisip mo. Huwag ka nang makialam sa mga bagay na hindi mo linya. Noon pa lang pala, sinabi na sa kanya ang pinakamalinaw na babala. Huwag kang makialam. At sa loob ng maraming taon, iba-iba lang ang bersyon ng utos na iyon ang sinunod niya. Huwag kang makialam sa board. Huwag kang makialam sa pera. Huwag kang makialam sa mga lakad ko. Huwag kang makialam sa paraan ko ng paghawak ng pamilya. Ang pagtahimik, na dati niyang inakalang bahagi ng pagiging mahinahon at matalino, ay unti-unti palang naging uri ng pakikisama sa mali. Tumunog ang telepono niya. Si Mateo. Nakatitig lang siya sa screen ng ilang saglit habang paulit-ulit ang vibration sa mesa. Tinignan siya ni Celeste ngunit hindi nagsalita. Sa ikatlong ring, sinagot niya. Nasaan ka? Agad tanong ni Mateo. Walang bati. Mababa ang boses ngunit bakas ang pagpigil sa galit. Hindi mahalaga. Mahalaga. Kailangan nating mag-usap bago mo gawin ang kabobohang iniisip mo. Napakalamig ng salitang kabobohan sa pandinig niya. Hindi dahil sa tapang nito kundi sa pamilyar na yabang. Ganyan siya lagi magsalita kapag gusto niyang paliitin ang mundo ng kaharap niya. Hindi kabobohan ang tawag sa pagwawasto ng kasinungalingan, sagot niya. Veronica, makinig ka sa akin. May mga bagay kang nakikita pero hindi mo naiintindihan ang kabuuan. Iyan din ang lagi mong linya. Dahil totoo, hindi ganoon ka-simple ang mga deal. Mas simple kaysa iniisip mo. May ninakaw na lupa. May painkeng papeles, may perang nilaipat, at may asawa kang niloko mo. Sa kabilang linya, ilang segundo ng katahimikan. Pagkatapos ay mas tahimik siyang nagsalita, at iyon ang mas delikado. Kapag itinuloy mo ito, hindi lang kumpanya ang mawawala, pati pangalan ng mga anak natin. Napahigpit ang hawak ni Veronica sa telepono. Huwag mo silang gamitin laban sa akin. Hindi ko sila ginagamit, pinapaalala ko lang sa iyo ang totoo. Ang totoo, halos mapatawa siya. Ngayong gabi ka pa talaga gagamit ng salitang yan. Tigilan mo ang drama at isipin mo ang consequences. Iniisip ko sila, kaya nga ito ang ginagawa ko. Hindi mo kayang kontrolin ang susunod. Hindi ko na rin kinokontrol ang pagsabog mo. Narinig niya ang marahas na paghinga ni Mateo, saka ang tunog ng basong ibinaba sa matigas na ibabaw. Malamang nasa study ito, naisip niya. O nasa guest house. O kung nasaan man siya ngayon na hindi na niya obligasyong alamin. Bukas ng umaga, sabi nito, pupunta ako sa bahay. Kakausapin ko ang mga bata. Huwag mong subukan. Ama nila ako. At ina nila ako. At sa ngayon, ako ang pipili kung sino ang lalapit sa kanila habang kagagaling lang ng ganitong gabi. Wala kang karapatan meron. Lalo ngayong alam ko na kung sino ka. Ibababa na sana niya ang tawag nang bigla itong magsalita ng mas mahina. Halos hindi na Mateo ang tunog. Veronica, napatigil siya. Ano, may mga bagay akong ginawa para sa atin. Pumikit siya. Sa simpleng pangungusap na iyon, naroon ang buong trahedya ng mga taong nalulunod sa sarili nilang katwiran. Para sa atin, para sa pamilya, para sa kinabukasan. Gaano karaming kasalanan ang naipapanganak ng mga salitang iyan. Hindi mo pwedeng gamitin ang atin para pagtakpan ang iyo, sabi niya. At ibinaba niya ang tawag. Nanatili ang telepono sa kamay niya kahit patay na ang screen. Hindi siya gumalaw agad. Sa kabilang side ng mesa, dahan-daang umupo si Celeste at pinagsalikop ang mga daliri. Babalik siya, sabi nito. Alam ko, hindi lang sa bahay. Babalik siya sa bawat butas na kaya niyang pasukan para pigilan ka.
Alam ko rin. Tumingin si Veronica sa screen ng laptop, sa mga file na kumikinang sa madilim na background, sa mga pangalan ng dokumentong para bang tahimik na naghihintay sa umaga. Hindi pa siya nasa ending ng gulong ito. Malayo pa, ngunit may napakahalagang bagay na nagsimula ng mamatay ngayong gabi, at hindi na iyon maibabalik kahit pilitin pa niya. Hindi lang ang pagsasama nila, kundi ang bahagi ng sarili niyang umaasang may paraan pang iligtas ang lahat ng walang kailangang mabasag. Ngayon malinaw na sa kanya na anumang pipiliin niya ay may kapalit. Kapag nagsalita siya, may mawawala sa mga bata. Kapag tumahimik siya, may mawawala sa mga taong tinatapakan nila. At sa unang pagkakataon, pinili niyang tanggapin na ang pagiging mabuting tao ay minsan hindi tungkol sa pagligtas sa lahat, kundi sa pagpigil sa sarili na maging kasabwat pa ng mas malaking pagkawasak. Bandang 2:00 ng madaling araw, nang humina na ang kape sa sistema niya at bumigat ang talukap ng mata, inayos niya ang brown envelope, ang flash drive, at ang listahan ng mga pangalan ng pwedeng maging saksi. Sa pinakailalim ng papel, nagsulat siya ng isang linya gamit ang sariling sulat kamay, mabagal at madiin, kung may mangyari sa akin o sa mga anak ko, ilabas ang lahat. Pagkatapos ay inabot niya iyon kay Celeste. Sandaling nagtagpo ang kanilang mga mata. Walang melodrama, walang malaking yakapan. Tanging ang pagkakaunawa ng dalawang babaeng alam na pagsapit ng umaga, wala nang mababalikan sa dating anyo ng kanilang pamilya. Maya-maya lamang ay tumango si Celeste, maingat na kinuha ang sobra, at inilagay iyon sa loob ng drawer ng side cabinet sa tabi ng altar niyang may maliit na imahe ng Birheng Maria, hindi dahil sa pamahiin kundi dahil iyon ang pinakaunang lugar na hindi basta sisilipan ng sinumang lalaking sanay maghanap sa file ng cabinet, sa study desk, sa safe, sa lahat ng lugar na pabor sa loika ngunit hindi sa takot ng mga babaeng napilitan ng matutong magtago. Dito muna, sabi niya. At kapag may kakaiba, hindi ko nahihintaying magdesisyon ka. Tiningnan siya ni Veronica at marahang tumango. Sa puntong iyon ay wala na silang kailangang patunayan sa isa't isa. Pareho nilang alam na ang umaga ay hindi lamang magdadala ng formal na usapan sa pulisya kundi ng pagsubok sa tibay ng bawat natitirang hibla ng kanilang pagkatao. Pumasok si Nena at nagtanong kung may kailangan pa sila. Umiling si Celeste. Nang maisara muli ang pinto, tumayo si Veronica at lumapit sa malaking bintana. Sa salamin ay nakadikit ang malamlam na anyo niya, parang may ibang babae sa kabilang panig na tahimik ding nanunood sa lungsod. Sa ibaba, may ilang taxi na dumarating at umaalis, may delivery rider na nagmamadaling tumawid, at may isang gwardyang paikot-ikot sa driveway. Walang alam na sa isang mataas na unit sa gusaling iyon, may mga dokumentong maaaring magpabagsak sa apelyidong ilang dekada ng kinatatakutan at sinasamba sa iba't ibang boardroom. Naisip niya si Don Ernesto. Sa tuwing binabanggit ang pangalan nito sa pamilya, laging may halong paggalang at paninikip. Hindi kailangan ng matanda na sumigaw para masunod. Sapat na ang katahimikan nito, ang paraan ng pagtingin, ang paghinto ng kubyerto sa hapag kapag may nagsasabi ng bagay na ayaw niya. Noong unang beses siyang ipinakilala ni Mateo sa Laguna, pinaghintay siya nito ng halos 30 minuto sa sala habang nag-uusap ang matatanda sa loob ng library. Nang sa wakas ay pinapasok siya, ang unang sinabi sa kanya ng matanda ay, "Marunong ka bang tumayo sa tabi ng lalaking may mabibigat na desisyon?" Noon ay ngumiti siya, kabado ngunit determinado. "Opo, basta tama ang desisyon." Natawa ng bahagya ang matanda, hindi dahil natuwa kundi dahil para sa kanya marahil ay napakabata ng sagot. Ngayong gabi, bumalik ang alaalang iyon na parang lumang sugat na muling kinamot. Baka simula pa lang ay sinusubok na siya para sa katahimikang inaasahan sa mga babaeng pumapasok sa pamilyang iyon. "Matulog ka muna," sabi ni Celeste mula sa likod, ngunit wala ring laman ang utos. Pareho nilang alam na hindi iyon mangyayari. Lumapit si Veronica sa kitchen island at humingi ng malamig na tubig. Ang unang lagok ay masakit sa lalamunan niyang tuyong-tuyo sa mga salitang binigkas niya sa magdamag. Habang hawak ang baso, nakita niyang bahagyang nanginginig ang daliri niya. Hindi pa bumababa ng tuluyan ang adrenaline. Naramdaman niya sa buong katawan ang pagod na parang may maliliit na pako sa mga kasukasuan. Ngunit sa isip niya, gumagalaw pa rin ang mga detalye. Kailangan niyang ayusin ang pagkakasunod-sunod ng sasabihin bukas. Hindi pwedeng emosyon ang mangibabaw. Kailangang malinaw ang petsa, halaga, tao, papel, pirma, pagkakaiba ng original at revised copy,
timeline ng transfer, at kung sino-sino ang pwedeng magpatunay na may sinadyang pagbabago. Kapag naging asawa lamang siyang nasaktan sa paningin ng mga investigador, magiging mas madali para sa kampo ni Mateo na ikahan ang lahat bilang ganti ng isang babaeng iniwan. Hindi niya hahayaang lumiit sa ganoong paliwanag ang buong nakitang kabulukan. Umupo siya muli sa mesa at binuksan ng isang legal pad. Sa itaas ng pahina ay isinulat niya, unang ay lalahad, hindi ito dahil sa affair. Tinitigil niya ang pangungusap. Masakit na amining kailangan pa niya iyong isulat, pero kailangan. Dahil sa mga kasong gaya nito, ang totoo ay hindi sapat na totoo kung may mas madaling tsismis na pwedeng paniwalaan. Kung may kabit, iyon ang uunahin ng tao. Kung may asawang galit, iyon ang lalamon sa istruktura ng krimen. Pinilit niyang huminga ng dahan-dahan at nagsimulang magsulat. 2019 unang konsultasyon sa Bulacan, inconsistencies sa titulo. 2021 Northfield Holdings established. 2023 Board Minutes altered. 2025 email from Finance Re of Ledger Disbursement. Sa bawat linyang nabubuo, tila mas tumitigas ang sarili niyang loob. Hindi na siya basta sugatang asawa. Siya ang saksi sa pagbuo ng isang makinang pinakintab sa harap ng publiko at pinatakbo sa likod gamit ang panlilinlang. Bandang 3:30, nakatulog si Celeste sa armchair. Bahagyang nakatagilid ang ulo, hindi man komportable ngunit hindi na rin nilabanan ng katawan ang pagod. Si Veronica ay nanatiling gising. Paminsan-minsan ay sumusulyap siya rito at nakakaramdam ng kakaibang pasasalamat. Hindi sila naging malapit noon. Minsan pa nga ay pakiramdam niya, si Celeste ay isa lamang matalim na mata sa sulok ng mga pagtitipon, ang pinsang matalino pero laging may sariling distansya, hindi basta pumapanig sa sinuman. Ngayon niya naiintindihan na ang distansyang iyon ay maaaring hindi yabang kundi depensa. Sa pamilyang sanay magbaluktot ng katotohanan, ang mga taong ayaw malubog ay napipilitang lumayo. Tumunog muli ang telepono niya. Hindi si Mateo ngayon, si Lucia. Mabilis niya iyong sinagot, "Mama." Antok ngunit gising na gising sa pag-aalala ang boses ng anak. Agad tumuwid si Veronica. "Anak, bakit gising ka? Nasa bahay ka na ba? Narinig ko si Papa kanina." Sumisigaw siya sa may ibaba. Bumagsak ang tiyan ni Veronica. "Nasaan ka ngayon?" "Sa kwarto ko. Nandito si Nico." Natakot siya. Pinaikit niya ang mga mata. Sa isang kisap mata, ang lahat ng pinipigilang pangamba ay nagkaroon ng tunay na hugis. "Makinig ka sa akin, Lucia. I-lock mo ang pinto. Isama mo si Nico sa kama mo. Sabihin mo kay Ate Malo tawagan ako ngayon din. Huwag kayong lalabas hanggat hindi ako nagsasabi. Naiintindihan mo." Tahimik sa kabilang linya, sa kamarahang sumagot ang bata, mas matanda ang tunog kaysa sa edad nito. "Nag-away ba kayo ni Papa?" Sinulyapan ni Veronica ang natutulog na si Celeste at saka lumayo sa mesa, humakbang patungo sa hallway para walang ibang makarinig sa panginginig ng boses niya. "May problema lang na inaayos si Mama. Pero ligtas kayo, ha? Basta huwag muna kayong lalabas ng kwarto." Galit si Papa. Alam ko. Iba yung galit niya. Napakapit si Veronica sa dingding. Ang mga batang laking mayaman ay sanay makakita ng mga adultong galit sa mahihinang paraan sa malamig na tono, sa marahas na paglapag ng susi sa mesa, sa pag-alis ng driver ng walang palem. Ngunit kapag sinabing iba ang galit, ibig sabihin may nasira na ring porma sa loob ng bahay na dati nilang inaakalang matibay. "Darating ako," sabi niya agad. "Ngayon na?" tanong ni Lucia. "Oo, Mama." "Ano iyon? Huwag mo kaming iwan." Hindi sumagot si Veronica kaagad dahil natakot siyang kapag nagsalita siya agad ay maririnig ng bata ang pagkaipit ng luha sa kanyang lalamunan. "Hindi," sabi niya sa wakas. "Hindi ko kayo iiwan." Nang ibaba niya ang tawag, hindi na niya kailangang gisingin si Celeste ng buo. Isang tingin lang at nauunawaan na nito ang nangyari. "Sa bahay?" tanong nito, agad tumatayo. Tumango si Veronica. Nandoon siya. Gising ang mga bata. Ilang minuto lamang ay nasa elevator na sila. Mabilis ngunit tahimik, ang mga paa ni Veronica ay matatag na muli kahit ang dibdib niya ay parang may bato. Habang bumababa, sumilip siya sa sarili niyang refleksyon sa salamin ng elevator at biglang naisip na hindi niya kayang dumating sa bahay bilang babaeng wasak. Kailangan niyang pumasok bilang ina. Walang espasyo para sa pagkalito. Pagdating sa sasakyan, umupo siya sa unahan na parang gusto niyang hilahin mismo ang kotse palapit sa bahay.
Sa daan, halos walang traffic. Ang syudad ay nasa pagitan ng gabi at umaga, ang oras kung kailan kahit ang pinakaabala nitong mga bahagi ay tila sandaling nahihiya sa sariling ingay. Nang makapasok sila sa village, nakita agad ni Veronica sa layong ilang metro pa lamang na bukas ang ilaw sa living room at study. May isang itim na SUV ni Mateo sa driveway. Hindi niya na hinintay ang driver. Pagkabukas pa lang ng gate, siya na mismo ang bumaba. Sinalubong siya ni Ate Malo sa foyer, namumutla. Ma'am, pasensya na po, dumating po si Sir mga 3:00. Gusto po niyang gisingin ang mga bata. Pinigilan ko po, nasaan siya? Tanong ni Veronica. Sa study po, kanina pa po may kausap sa telepono. Nagtaas po ng boses. Dumiretso siya. Sa hallway, amoy niya ang halo ng mamahaling whiskey at kahoy ng mga muebles na ngayon ay parang mas madilim kaysa dati. Habang naglalakad, ramdam niya ang katahimikan ng bahay na minsan nang naging pugad ng Sunday lunches, birthday balloons, school project sa dining table, at mga gabing tahimik na siyang nakaupo habang si Mateo ay abala sa laptop. Sa bawat hakbang ay parang may bahagi ng bahay na humihingi ng paliwanag kung bakit narito siya sa ganitong oras na parang may gyerang bubuksan sa loob. Pagdating sa study, bahagyang nakabukas ang pinto. Sa loob, nakatalikod si Mateo, hawak ang telepono, may kalahating baso ng whiskey sa mesa, at nakakalat ang ilang folder. Hindi ko sinasabing burahin, madiin itong sabi sa kausap. Sabi ko I hold, I segregate nyo. At sinong nagbigay ng access sa kanya sa itinulak ni Veronica ang pinto. Naputol ang sasabihin niya. Humarap si Mateo, matay na mumula, hindi malinaw kung sa alak, puyat, o galit. Ibaba mo, sabi ni Veronica. Ilang segundo siyang tinitigan nito bago ibinaba ang telepono. Anong ginagawa mo rito? Tanong nito, at sa kalokohan ng tanong ay halos gusto niyang matawa. Bahay ito ng mga anak ko. At ng asawa mo. Huwag mong gamitin ang salitang iyon ngayong gabi. Saglit na lumipat ang tingin ni Mateo sa likod niya kung saan nakatayo si Celeste sa may pinto, tuwid at tahimik, parang saksi at bantay ng sabay. Isinama mo pa talaga siya. Hindi mo ako kayang patahimikin ng kayo lang dalawa, sagot ni Celeste bago pa siya makapagsalita. Binalewala iyon ni Mateo at muli siyang hinarap. Pinaakyat ko sana ang mga bata para makausap sila. Ikaw itong gumagawa ng eksena. Eksena. Mahinahon ngunit mapanganib ang boses ni Veronica. Mula sa gabing nahuli ka hanggang ngayong sinasalakay mo ang bahay sa madaling araw, ako pa rin ang gumagawa ng eksena. Hindi mo pwedeng idikta sa akin kung kailan ko kakausapin ang mga anak ko. Kapag lasing ka at sumisigaw sa study, oo, kaya ko. Natahimik si Mateo. Ang tahimik na iyon ay hindi pagsuko kundi paghahanap ng bagong anyo ng kontrol. Dahan-dahan nitong kinuha ang baso at ibinaba sa coaster, maingat pa rin, na para bang ang pagiging maingat sa isang bagay ay makapaglilinis ng gulo sa iba. Hindi ako lasing, sabi niya. Pero hindi ka rin stable, sagot ni Veronica. At hindi ka aakyat, may karapatan ako. May limitasyon ng karapatan kapag ikaw ang dahilan ng panganib. Biglang tumigas ang mukha ni Mateo. Panganib? Ano ako, kriminal sa sarili kong bahay? Kung kailangan kong sagutin iyan ng diretso, baka masaktan ka lang. Naramdaman niya ang paggalaw ni Celeste sa likod, marahil handang sumingit kapag lumapit si Mateo ng sobra. Ngunit hindi siya gumalaw agad. Sa halip ay dumaan ang tingin niya sa mga folder sa mesa. Isang pamilyar na letterhead ang nakita niya. Internal Asset Mapping. Sa gilid ng pahina ay may nakasulat na mga initials ng 3 executive. Humigpit ang hinala niya. Anong hinahanap mo rito? Tanong niya. Mga gamit ko. Sinungaling ka pa rin kahit sa gitna ng abo. Tigilan mo yan. Hindi. Kailangan mong marinig kung paano ka pakinggan kapag wala nang natitira mong charm. Sa puntong iyon ay may mahinang tunog mula sa hallway. Paglingon niya, nakita niyang nakatayo si Lucia sa dulo. Hawak ang kamay ni Nico. Parehong nakapajama. Parehong mapatla ang mukha sa ilaw ng koridor. Bumalik kayo sa kwarto. Agad sabi ni Veronica, ngunit huli na. Nakita na nila ang ama nilang iba ang anyo, ang ina nilang tuwid na parang handang hamarang, at ang buong bahay na tila biglang lumiit sa tensyon. Papa, mahinang tawag ni Nico. Ang pagtawag na iyon ang unang tunay na umuga kay Mateo. Mabilis itong lumingon, at sa isang saglit ay bumalik sa mukha niya ang pamilyar na pagiging ama,
Ang lambot na minsan ay nakita ni Veronica kapag tinuturuan niyang magbike si Nico o kapag pinakikinggan niya si Lucia tumugtog ng piano. Ngunit ang problema sa lambot na iyon ay hindi na niya alam kung gaano karami roon ang totoo at gaano karami ang natitirang reflex ng isang lalaking sanay ding maging mabuting mukha kapag may audience. Anak, lumapit kayo, sabi ni Mateo, pinipilit maging kalmado ang boses. Kumapit ng mas mahigpit si Nico sa ate niya. Si Lucia naman ay hindi gumalaw. Tumingin muna ito sa ina, saka sa ama. Masakit para kay Veronica na makitang sa murang edad ay natututo na ang anak niyang magbasa ng silid bago pumili ng direksyon. Hindi muna, sabi ni Veronica sa mga bata. Dito lang kayo. Kayo ba'y naghihiwalay? Tanong ni Lucia. Walang pasikot-sikot, walang luha, diretso lang, na parabang napagod na rin ang bata sa mga palibot-libot na paliwanag ng matatanda. Sa likod ng mga mata ni Mateo ay may mabilis na pagtatangka na unahan ang sagot, ngunit naunahan siya ni Veronica. May mabigat na problema kami ng papa mo, sabi niya, mabagal at malinaw. At kailangan muna namin itong ayusin habang ligtas kayo. May iba siyang babae, tanong muli ni Lucia. Napasinghap si Ate Malo sa likod. Pumikit si Veronica ng saglit. Sa panahong ito, sa paaralan, sa internet, sa tono ng mga bata sa kotse habang akala ng magulang ay hindi sila nakikinig, mas marami nang nauunawaan ang mga anak kaysa sa gusto ng matatanda. Tiningnan ni Mateo ang anak, at sa unang pagkakataon ay totoong nawalan siya ng maayos na script. Lucia, sabi nito, ngunit bitin. Sagutin mo siya, putol ni Veronica. Huwag mo nang turuan ang mga anak natin ng parehong kasanayan mong umiwas. Nanginginig ang kamay ni Nico ngayon. Mama bulong nito. Lumapit si Veronica sa mga bata, lumuhad sa harap nila, at hinawakan ang magkabilang braso nila. Pakinggan niyo ako. Hindi niyo kasalanan ang anumang naririnig ninyo. At anuman ang mangyari, mahal ko kayo. Maliwanag ba? Tumango si Nico agad. Si Lucia naman ay nanatiling nakatingin sa ama niya. Papa, totoo ba? Tanong nito. Sa loob ng study, sa gitna ng mga folder, alak, kahoy, at nagbabantang umaga, ang tanong ng isang 12 taong gulang ang naging pinakamabigat sa lahat. Hindi board meeting, hindi pulis, hindi media, kundi anak. Binuka ni Mateo ang bibig at saka muling isinara. Ang katahimikan niya ang siyang naging sagot. Nakita ni Veronica ang pagbagsak ng balikat ni Lucia. Hindi dramatiko, hindi maingay, kundi ang tahimik na pagbitiw ng isang batang biglang tumanda sa loob ng ilang segundo. Doon niya naramdaman ang pinakamasakit sa buong gabi, hindi ang pagtataksil sa kanya, kundi ang sandaling mawawala sa mga anak niya ang payapang bersyon ng ama na inalagaan nilang paniwalaan. Hindi umiyak si Lucia. Iyon ang higit na nagpasakit kay Veronica, dahil mas naiintindihan niyang may mga batang kapag tunay na nasaktan ay hindi agad nababasag sa harap ng iba, bagkus ay tumitigas muna habang pilit inaayos sa loob ang bagong hugis ng mundo. Hinailan niya si Nico palapit sa tagiliran niya at tumayo, saka hinaranggan ng mga anak mula sa diretsong linya ng tingin ni Mateo. Sa loob ng ilang segundo ay walang gumalaw. Maging ang wall clock sa study ay tila mas malakas ang tik-tak, bawat segundo ay may kasamang puwersang dumidiin sa balat. Mula sa kusina ay may mahinang ugong ng refrigerator. Sa labas ng bintana, ang unang mapusyaw na guhit ng madaling araw ay unti-unting sumisiksik sa mga gilid ng kortina. Hindi pa umaga, ngunit hindi na rin gabi. Ang bahay, gaya ng kanilang pamilya, ay nasa pagitan ng 2 anyo at wala nang malinaw na babalikan. Sa kwarto muna tayo, sabi ni Veronica, banayad ngunit walang puwang sa pagtutol. Hindi agad gumalaw si Lucia. Hindi ba siya sisigot? Tanong nito, nakatingin pa rin sa ama. Ang boses ng bata ay hindi matinis, hindi nagwawala, ngunit iyon mismo ang nagpatindi sa bigat ng tanong. Naramdaman ni Mateo ang sariling dila na tila sumasabit sa mga salitang hindi niya kayang buuin. Ilang taon siyang sanay magpresenta sa board, makipagnegosasyon sa mga politiko, magbigay ng panayam sa media nang walang kibot sa mukha. Ngunit ngayon, sa harap ng anak niyang pinakamasinop sa pagmamasid, hindi niya mailabas kahit ang pinakasimpleng bersyon ng katotohanan. Nagkamali ako, sa wakas ay sabi niya, mababa, paus, at kulang na kulang. Agad na pumikit si Veronica. Hindi dahil sa awa, kundi dahil alam niyang sapat na ang isang linyang iyon para gumalaw ang mga susunod na sugat. Anong klaseng mali? Tanong ni Lucia.
Nagtama ang mga mata nilang mag-ama. At doon, sa pagitan ng bata at ng lalaking nagpalaki sa kanya, may isang hindi na mabubuong tulay na tuluyang nabiyak. Lucia, tama na, sabat ni Veronica, ngayon ay mas mariin. Hindi mo kailangang marinig lahat ngayong oras na ito. Pero kailangan ko bang magpanggap na wala akong naiintindihan? Tanong ng bata, at ang tinig nito ay hindi mapangahas kundi pagod. Lagi nyo kaming pinapahiga kapag may problema kayo. Pag umaga, sasabihin nyong okay na. Pero hindi naman. Napalingon si Celeste. Tila tinamaan ng katotohanang madalas ay mas malinaw sa mga bata ang kasinungalingan ng mga adulto kaysa sa inaamin ng mga magulang. Si Nico naman ay tahimik lamang, namumuo na ang luha ngunit hindi pa bumabagsak, ang maliit na daliri ay nakasuksok sa tela ng damit ng ina. Anak, sabi ni Veronica, lumuhad muli upang mapantay ang tingin sa kanila, hindi kita pinapapretend. Pinoprotektahan lang muna kita. Magkaiba po ba iyon? Napahinto siya. Napakasimple ng tanong, ngunit halos ayaw niyang sagutin dahil alam niyang may bahagi roon na hindi niya maipagtatanggol ng buo. Minsan hindi, sagot niya sa wakas. Minsan halos pareho ang pakiramdam. Pero ang mahalaga, hindi ko hahayaang masaktan kayo ng higit pa kaysa sa kailangan. Nasaktan na po kami, mahina namang sabi ni Nico, at doon tuluyang bumigay ang isang manipis na hibla sa dibdib ni Veronica. Hindi siya umiyak pa rin, ngunit ang lalamunan niya ay biglang kumirot, at ang bigat ng mga desisyong ginawa niya sa gabing iyon ay nagkaroon ng bagong presyo. Hindi lang reputasyon, hindi lang pera, hindi lang kapangyarihan. Ito, ang pagkabasag ng mga anak sa paraang hindi man agad maingay, ngunit mananatili sa kanila ng matagal. Tumayo siya at marahang hinawakan ang balikat ng dalawa. Aakyat tayo. Kakausapin ko sila, sabi ni Mateo, at sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang gabing iyon ay may tunog ng pagsusumamo sa boses niya. Hindi ngayon, tugon ni Veronica. Hindi sa ganitong oras, hindi sa ganitong anyo, at hindi pagkatapos ng ginawa mo. Hindi mo pwedeng ilayo sila sa akin. Hindi ko sila inilalayo, pinapalayo ko sila sa gulo na ikaw mismo ang dinala rito. Veronica, tama na. Matalim ang salitang iyon, hindi pa sigaw ngunit sapat para tumigil siya. Sa sulok ng study ay naroon ang mababang cabinet kung saan nakalagay ang ilang framed family photos. Isa roon ang kuha sa recital ni Lucia. Nakayakap si Mateo sa anak at kita sa mukha nito ang malinaw na pagmamataas. Isa naman ang birthday ni Nico na naka-superhero costume. Saglit na napadako roon ang tingin ni Veronica at napaisip kung gaano karaming larawan ang kayang magsinungaling nang hindi naman nila kasalanan. Hindi naman peke ang ngiti sa mga larawang iyon. Totoo iyon sa sandaling kinunan. Ngunit hindi pala sapat ang pagiging totoo sa ilang sandali para panatilihing buo ang isang buhay. Ate Malo, tawag niya nang hindi nilalakasan ng boses, dalhin mo sila sa kwarto ni Lucia. Doon muna silang dalawa. Ako ang sasama sa kanila, sabi ni Celeste. Tumango si Veronica. Ayaw niyang iwan silang mag-isa kay Mateo kahit ilang segundo pa. Habang papalayo ang mga bata sa hallway, hindi lumingon si Lucia. Si Nico lamang ang bumaling sa ama, ang mga matay punong-puno ng lito at takot, saka mabilis ding yumuko at sumunod. Nang mawala sila sa paningin, nag-iba ang bigat ng silid. Ang natitira na lamang ay mga adultong wala nang mapagtataguan sa mga batang tenga. Dumampot si Mateo ng baso ngunit hindi na uminom. Sa halip ay ibinabarin niya agad iyon, marahil naramdamang lalo lamang siyang nagmumukhang kawawa, o marahil ngayon lang niya napagtantong wala ng anumang gesture ng composure ang makapaglilinis sa nangyari. Masaya ka na? Tanong niya kay Veronica, mapakla. Hindi siya agad sumagot. Naglakad siya palapit sa mesa at tahimik na inisa-isang tiningnan ang mga folder. Asset Mapang, Emergency Communications Plan, Family Office Exposure Review. Lahat bagong print, ang papel ay hindi pa tuluyang nakukulubot, ang amoy ng toner ay sariwa pa. Hindi, sagot niya sa wakas. Walang masaya rito, pero gusto mong gumuho ang lahat. Mali ka. Dinampot niya ang isang papel at binasa ang header. Ayokong gumuho ang lahat. Ang gusto ko, huminto ang pagbagsak na matagal nang sinisimulan mo sa likod ng mga pader na ito. Hindi mo alam ang pressure. At hindi mo rin alam ang salitang limitasyon. Humakbang siya sa gilid ng mesa. Pati ngayong madaling araw, hindi ka naparito para humingi ng tawad. Naparito ka para linisin ang trail mo. Nanlisik ang mga mata ni Mateo.
Sinusubukan kong iligtas ang pamilya ko. Hindi. Sinusubukan mong iligtas ang sarili mo mula sa epekto ng ginawa mo. Pareho lang iyon. Hindi. Huwag mong ipilit sa akin ang baluktot mong moral math. Biglang natahimik si Mateo. Sumandal siya sa mesa. Ang dalawang palad ay nakadikit sa kahoy, ang ulo'y bahagyang yuko. Sa loob-loob niya, gumugulong ang mga bagay na ayaw niyang aminin kahit sa sarili. Na oo, natatakot siya. Na oo, ang tingin ni Lucia kanina ay mas masakit pa kaysa banta ng pulis o leak sa media. Na oo, may bahagi sa kanya na gustong umatras sa buong gabi at pigilan ang sarili sa unang hakbang pa lamang papasok sa silid ng babae sa event. Ngunit kasabay ng takot ay nandoon pa rin ang lumang laman ng pagkatao niya, ang paniniwalang may paraan pa para kontrolin ang dulo, kung hindi man ang simula. Hindi mo naiintindihan, muli niyang sabi, ngunit mahina na. Simula nang bumagsak ang market 2 taon na ang nakakaraan, lahat ng project natin nakatali sa utang. Kapag hindi ako gumalaw ng mabilis, lulubog tayo. Kapag lumubog tayo, hindi lang tayo. Libo-libong empleyado, contractors, partners. Ang ginawa ko para manatiling buhay ang makina. Sa pamamagitan ng pagnanakaw ng lupa, putol ni Veronica. Sa pamamagitan ng pagtatago ng beneficial owners. Sa pamamagitan ng paglipat ng pera sa shell entities. Hindi lahat ng legal ay moral. At hindi rin lahat ng kailangan ay malinis. Natawa siya, isang maikling tunog na mas masakit kaysa sigaw. At doon mo ba talaga dinala ang isip mo? Na sapat na paliwanag ang hirap ng negosyo para yurakan ng ibang tao. Madaling maging banal kapag hindi ikaw ang nakaupo sa gitna ng putukan. Nasa gitna rin ako, Mateo. Pinili mo lang na isipin na dekorasayon ako. Narinig niya mismo ang pagod sa sarili niyang boses. Hindi na iyon purong galit. May kasamang pagluluksa sa lahat ng taon na pinayagan niyang mabawasan ang sarili upang magkasya sa hulma ng isang asawang inaasahang tahimik ngunit presentable. Kung totoo ngang para sa pamilya ang lahat, bakit may iba kang babae? Tanong niya, kasama rin ba iyon sa survival strategy? Napatingin si Mateo sa ibang direksyon. Doon na siya unang tunay na napahiya sa antas na hindi masalo ng depensa. Iyon nagsimula siya, ngunit walang sumunod. Sabihin mo. Walang paliwanag na magmumukhang tama. Sa wakas, sabi ni Veronica, may isang bagay ka ring masabi ng totoo. Mula sa taas, may mahinang tunog ng pagsasara ng pinto. Malamang ay nasa kwarto na ang mga bata. Ramdam ni Veronica ang pagnanais na umakyat at tabihan sila, ngunit alam niyang kung iiwan niya ngayon si Mateo sa study na ito kasama ng mga papel, maaaring may mawala pagsapit ng liwanag. Sinulyapan niya ang cellphone nito sa mesa. May sunod-sunod na notifikasyon. Ilang pangalan ng executive. Isang hindi pamilyar na numero. At isang mensahe mula kay Daniel na tumambad sa preview, kinausap ka na ba niya? Napako ang tingin ni Veronica roon. Hindi niya dinampot ang telepono, pero sapat ang isang sulyap para gumalaw ang bagong hinala sa loob niya. Si Daniel, sabi niya. Gaano na siya katagal na nasa loob nito? Tumaas ang ulo ni Mateo, halatang nag-isip kung magsisinungaling pa. Hindi ko alam ang ibig mong sabihin. Masyado ka ng pagod para galingan pa. Lumapit siya ng isang hakbang. Nakita ko ang mensahe. At mula pa kanina, ang kilos ninyong dalawa ay parang magkaaway na matagal nang magkasabwat. Nanahimik si Mateo. Ang katahimikang iyon ay hindi kumpirmasyon ng buo, ngunit sapat na rin para sa isang babaeng natuto ng makinig sa mga hindi sinasabi. Hindi siya kasabwat sa simula, sabi niya pagkatapos ng ilang sandali. Mas tamang sabihing may kanya-kanya kaming ginagamit na leverage laban sa isa't isa. Kapwa kayo marumi. Pamilya natin siya. Huwag mo na naman akong isama sa natin kapag dumi ang pinag-uusapan. Pinisil ni Mateo ang tulay ng ilong niya, pagod na ngayon ang anyo. May ilang dokumentong hawak si Daniel. Lumang dokumento. Kay Papa. Akala niya magagamit niya iyon para maitulak ako palabas ng kumpanya. At ang hawak mo laban sa kanya. Mga transfer na hindi dumaan sa tamang proseso noong humawak siya ng procurement. So lahat kayo may baon. Ganoon gumagana ang mga pamilyang may kayamanan na hindi malinis ang pundasyon. Hindi, sagot ni Veronica. Ganyan gumagana ang pamilyang pinili niyong ipagpatuloy na bulok. Sa labas ng study, may marahang katok. Si Celeste. Veronica, sabi nito mula sa pinto, gising na si Lucia. Ayaw matulog. Tumingin si Veronica kay Mateo,
saka sa mga folder. Hindi ako tapos dito, sabi niya. Hindi ka rin pwedeng manatili rito. Hindi ako aalis. Aalis ka. At anong gagawin mo? Tatawag ka ng guard. Kung kinakailangan. Ilang segundo silang nagsukatan ng tingin, parehong pagod ngunit wala pang gustong unang bumitaw. Pagkatapos, bahagyang napangiti si Mateo, hindi dahil masaya kundi dahil may biglang malamig na ideyang dumaan sa isip niya. Sige, sabi niya, aalis ako. Pero bukas, kapag nagsimula kang magsalita, siguraduhin mong handa ka ring marinig ang buong kwento. Hindi lang ang bersyon mo. Naramdaman ni Veronica ang malamig na kilabot sa batok, hindi dahil sa bago ang banta, kundi dahil alam niyang may totoo roon. May mga bahagi ng negosyo na sadyang hindi niya alam. May mga pinirmahan siyang dokumento noon na baka magamit laban sa kanya dahil nagtiwala siya sa buod na ibinibigay ng legal. May mga charity foundation event na dinaluhan niya para bigyan ng malinis na mukha ang pangalan ng pamilya. Kapag binuksan na ang lahat, imposible nang makalabas siya ng walang bahid. Ngunit sa kabila niyon, hindi na siya umatras. Handa akong marinig ang totoo, sabi niya. Ikaw ba, handa kang marinig ito sa hukuman? Napakli ng kaunti ang panga ni Mateo. Hinablot niya ang susi ng kotse sa mesa at dumaan sa tapat niya. Sa mismong paglalampas nito, naamoy ni Veronica ang alak, usok, at ang pamilyar nitong pabango na dating nakakakalma sa kanya at ngayon ay parang paalala ng pagkamuhi. Hindi siya umurong. Hindi rin siya hinawakan ni Mateo. Ngunit ang init ng galit nito ay dumaan sa hangin na parang dumaplis sa balat niya. Pagdating sa pinto, tumigil ito at hindi lumingon. May oras ka pa para umatras, sabi niya. Wala ka na, tugon ni Veronica. Umalis ito nang walang ibang salita. Narinig nila ang mabibigat nitong hakbang sa hallway, ang pagbukas ng main door, ang maikling usapan sa guard, at pagkaraan ay ang tunog ng makina ng SUV na sumikad paalis. Nang tuluyang matahimik ang driveway, parang doon pa lamang nakahinga ang bahay, ngunit hindi pa rin iyon ginhawa. Ang katahimikan ay hindi kapayapaan. Ito ay pahinga lamang sa pagitan ng dalawang bagyo. Pumasok si Celeste sa study at tiningnan ang mga papel. May kukunin pa ba tayo? Tanong nito. Tumingin si Veronica sa mesa. Hindi na niya kailangang pag-isipan. Oo, sabi niya. Lahat ng kaya nating kunin ng hindi gumagawa ng eksena sa records. Gumalaw silang dalawa ng mabilis ngunit maingat. Sa bawat folder na inilalagay nila sa dalawang leather tote bags, may pakiramdam na para silang naghuhukay sa loob ng sariling bahay. Asset maps, draft communications, isang handwritten note na may listahan ng mga pangalan at value exposure. Isang USB token mula sa drawer. Isang maliit na susi ng filing cabinet sa opisina. Hindi nila kinuha ang lahat, dahil alam ni Veronica na masyadong halata ang total sweep. Ang mahalaga ay ang sapat. Sapat para patibayin ang alam na niya. Sapat para pigilan ang anumang agarang pagbubura. Nang matapos sila, umakyat siya sa kwarto ni Lucia. Mahina ang ilaw mula sa bedside lamp. Nakaupo ang bata sa kama, yakap si Nico na tulog na ulit sa tabi niya. Ang buhok nito ay magulo at basa pa sa pawis ng takot. Nang makita si Veronica, hindi ito nagsalita agad. Naupo siya sa gilid ng kama at dahan-daang hinaplos ang noo ni Nico. Aalis ba tayo? Tanong ni Lucia. Hindi pa ngayon, sagot niya. Pero maaaring may magbago sa mga susunod na araw. Babalik ba si Papa? Oo, pero hindi ko kayo hahayaang makausap nang hindi kayo handa. Tumingin si Lucia sa kamay niyang nakapatong sa kumot. Mahal mo pa ba siya? Tinikman ni Veronica ang tanong sa loob ng dibdib bago sagutin. Hindi iyon simpleng oo o hindi. May natitira bang alaala? Oo. May natitira bang awang tao? Marahil. May natitira bang tiwalang pwedeng tayuan? Wala na. May mga taong minahal natin na hindi ibig sabihing pwede pa silang manatili sa parehong lugar sa buhay natin, sabi niya. Tiningnan siya ng anak, marahil hindi lubos na nauunawaan ngunit sapat upang maramdaman ang direksyon ng sagot. Masakit, sabi ni Lucia. Oo, tugon ni Veronica. At hindi ko sasabihing hindi. Umusag ang bata at sumandal sa balikat niya, ang unang malinaw na paghahanap ng lamang mula nang magsimula ang gabing iyon. Hindi niya napigilan ang pag-ipit ng hininga. Dahan-dahan niyang inayos ang kumot sa magkapatid at tumingin sa bintana. Ang langit sa labas ay hindi na itim. Kulay abo na, may manipis na bughaw na sumusulpot sa gilid ng umaga.
Sa loob ng halos 2 oras, kailangan na niyang bumiyahe papunta sa opisina, makipagkita kay Inspector Reyes, ilatag ang mga dokumento, at buksan ang pinto ng isang laban na wala ng malinis na lalabas. Ngunit sa sandaling iyon, katabi ng mga anak niya, malinaw sa kanya na ang huling pagkakataong umatras ay lumipas na. Ang kayang iligtas ngayon ay hindi na ang anyo ng pamilya kundi ang posibilidad na may matirang dangal sa paraan ng pagharap nila sa pagbagsak. At ang dangal, naisip niya, ay minsan hindi nasusukat sa dami ng naisalba, kundi sa mga kasinungalingang tinanggihan mong ipamana sa sarili mong mga anak. Pagkaraan ng ilang minuto ng mabigat ngunit halos hindi gumagalaw na katahimikan, dahan-daang inalis ni Veronica ang balikat niya sa pagkakasandal ni Lucia at tumayo ng maingat upang hindi magising si Nico, saka inayos ang kumot ng 2 bata na parang sa simpleng pagkilos na iyon ay kaya pa niyang panatilihing buo ang isang maliit na sulok ng mundo nila kahit ang natitirang bahagi ay nagsisimula ng mabiyak. Lumabas siya ng silid at isinara ang pinto ng marahan. Sa hallway ay naghihintay si Celeste, nakapulupot ang mga braso sa dibdib, halatang puyat ngunit matalas pa rin ang mga mata. 40 minuto, sabi nito, sinisilip ang relo. Kung aalis ka ng alas 7, may oras ka pang maligo at magpalit. Tumango si Veronica, hindi na siya nagtangkang humiga. Sa banyo ng master bedroom, habang dumadaloy ang malamig na tubig sa kanyang mga braso at balikat, tinitigan niya ang salamin na unti-unting pinupuno ng hamog. Naisip niya na sa loob ng maraming taon, dito mismo siya naghahanda para sa mga charity gala, corporate dinner, election fundraiser, Thanksgiving mass ng kumpanya, at kung ano-ano pang ritual ng kapangyarihang pinalalabas na normal. Parehong salamin, parehong ilaw, ngunit ibang-iba ang babae sa harap niya ngayon. Hindi mas matapang sa romantikong paraan. Hindi rin mas marangal sa anumang simpleng definisyon. Pagod siya, nasisiraan ng loob, natatakot, at sa kabila niyon ay malinaw ang isip niya sa isang paraang matagal niyang hindi naramdaman. Ang kailan awan, naisip niya habang pinupunasan ang mukha, ay hindi laging nagbibigay ginhawa. Minsan, ito ang pinakamalupit na anyo ng liwanag dahil wala ka nang may tatago sa sarili mo. Nagbihis siya ng simpleng cream blouse at madilim na slacks, walang alahas maliban sa relo at singsing na hindi na niya namalayan kung kailan nagsimulang bumigat ng ganito. Sa loob ng ilang segundo, pinagmasdan niya ang wedding ring sa daliri. Hindi niya iyon agad inalis. Pinisil niya lang ng bahagya, hanggang sa maramdaman niyang nasasaktan ng balat sa ilalim. Hindi pa ito ang tamang sandali para sa simbolikong eksena. Masyadong totoo ang araw na ito para bigyan pa ng palabas. Sa dining area, naghanda si Ate Malo ng kape at tuyong pandesal. Hindi siya gutom pero pinilit niyang kumagit ng kaunti. Ang init ng kape ay halos hindi maramdaman sa nanlalamig niyang tiyan. Sa ibabaw ng mesa ay nakaayos ang 2 bag ng dokumento, ang flash drive, ang legal pad na may handwritten timeline, at ang brown envelope na ibinalik ni Celeste mula sa drawer ng altar. Kapag hindi ka nakabalik agad, ako na ang bahala sa mga bata, sabi ni Celeste. Papapasukin ko ang family lawyer na pinagkakatiwalaan ko, hindi ang tao ni Mateo. Salamat, huwag mo muna akong pasalamatan. Hindi pa tapos ang araw. Hindi ngumiti si Veronica, ngunit naunawaan niya ang layunin ng sinabi nito. Walang sentimentalidad, kailangan lang manatiling matalim. Bago siya umalis, sumilip muna siya muli sa silid ng mga bata. Tulog na si Nico ng mahimbing, ang kamay ay nakadagan sa tiyan ng ate niya. Si Lucia ay gising, nakatitig sa kisame, ngunit nang makita siya ay umangat ng kaunti at umupo. Lumapit si Veronica sa kama. Aalis ako sandali, bulong niya. Sasama si Tita Celeste sa inyo dito. Tatawag ako. Sa pulis ka pupunta? Tanong ng anak. Hindi na siya nagtaka sa diretsong tanong. Oo, makukulong ba si Papa? Ang tanong na iyon ay tila may sariling bigat, hindi lamang legal kundi emosyonal, moral, at pamilyar. Parang naghahanap ang bata ng malinaw na hugis ng kaparusahan dahil mas madaling intindihin ang rehas kaysa sa masalimuot na pagkawasak ng tiwala. Hindi ko pa alam, sagot niya ng totoo. May mga prosesong daraan muna. Gusto mo ba? Hindi siya agad nakasagot. Gusto ba niyang makulong si Mateo? May bahagi sa kanyang gusto lamang tumigil ang lalaki, mawalan ng kapangyarihan, harapin ang ginawa. Ngunit ang salitang kulong ay biglang may kasamang larawan ng mga bata, headline, camera, bulungan sa chapel ng eskwela. Ang gusto ko,
sabi niya sa wakas, ay may managot. At may tumigil na pananakit sa ibang tao. Tinitigan siya ni Lucia ng matagal, saka dahan-daang tumango, na parang may bahaging hindi masaya sa sagot ngunit tanggap na ito ang pinakamalapit sa katotohanan na maibibigay ng isang ina. Hinalikan ni Veronica ang noo ng dalawa at lumabas. Pagsapit niya sa sasakyan, ang umaga ay ganap ng sumisilip sa mga puno ng subdivision. Ang mga hardinero sa kabilang bahay ay nagsisimula ng magdilig ng damo. May isang kapitbahay na nagjo-jogging, naka-earphones, walang kamalay-malay na ang katahimikan ng kalsadang iyon ay may nakatagong iskandalong malapit ng sumabog. Sa biyahe patungong opisina ni Inspector Reyes, hindi nagsalita si Veronica sa unang 20 minuto. Pinanood lamang niya ang paggising ng lungsod. Mga empleyadong nakapila sa sakayan. Mga estudyanteng hinihintay ang service. Mga nagtitinda ng taho sa kanto. Ang ordinaryong buhay ng mga taong hindi kailangang magtago ng shell company para mabuhay, na hindi kailangang magtali ng moralidad sa presyo ng lupa at shares. Naisip niya ang matandang babaeng taga-Bulacan. Ang mga empleyadong maaaring mawalan ng trabaho. Ang sariling mga anak. Ang lahat ng mukha ng mga taong madadami sa desisyong dadalhin niya sa loob ng ilang minuto. Walang malinis na bayani rito. Ngunit may mga sandali na hindi mo kailangang maging bayani. Kailangan mo lang tumigil sa pagiging bahagi ng makina. Sa opisina ng Special Investigations Unit, malamig ang hangin at masyadong puti ang ilaw. Hindi marangya, hindi maporma, walang chandelier, walang polished charm, walang illusion ng gentility. May amoy itong papel, kape, at lumang air conditioning na hindi kayang itago ang pagod ng mga taong nagtatrabaho roon. Si Inspector Reyes ay naghihintay na sa conference room kasama ang isang babaeng abogado mula sa Financial Crimes Division at isang mas batang investigador na may laptop at recorder. Mrs. Salazar, sabi ni Reyes, tumatayo. Salamat sa pagpunta. Veronica na lang, sabi niya, inihahapag ang bag. At sana hindi na ito umabot sa pasasalamat. Trabaho niyo ito. Walang nasaktan sa tono niya. Tumango lamang ang pulis. Sa loob ng sumunod na 3 oras, inilatag niya ang lahat. Hindi isang bagsak na emosyonal na pag-amin, kundi sunod-sunod, maingat, paulit-ulit na paglalatag ng detalye. Sinabi niya kung paano unang napansin ang inconsistency sa land titles. Paano may board minutes na hindi tumutugma sa final registry. Paano lumitaw ang Northfield sa pagitan ng 2 lehitimong entity. Paano ang ilang escrow disbursement ay dumaan sa mga account na hindi lumilitaw sa opisyal na reports. Paano may mga empleyadong tumangging pumirma at pagkatapos ay biglang nailipat ng departamento o pinatahimik sa mas banayad na paraan. Paminsan-minsan ay pinapatigil siya ng abogado para linawin ang petsa, ang access level, ang dahilan kung bakit may kopya siya ng isang dokumento. Sumasagot siya ng diretso. Kapag hindi niya alam, sinasabi niyang hindi niya alam. Hindi na siya nagdagdag ng anumang hindi niya kayang panindigan. Ngunit habang lumalalim ang usapan, unti-unting nagbabago ang mukha ng mga kaharap niya. Ang yun ay maingat na propesyonal na interes. Sumunod ay pagkilala na ang mga hawak niya ay hindi tsismis lamang. At sa dulo, isang uri ng tahimik na bigat na nagsasabing may lalim ang hukay na ito na hindi na basta pagtatakip sa isang affair of family feud. Ang brown envelope, sabi ng abogada nang matapos ang unang batch ng files, ay pwedeng magpahiwatig na may historical pattern ng concealment sa family holding structure. Iyan din ang kinatatakot ko, sabi ni Veronica. Ibig sabihin, kapag binuksan ninyo ito, hindi lang si Mateo ang matatamaan. Naiintindihan mo ba ang implikasyon niyan? Tanong ni Reyes. Oo, pati ikaw maaaring matanong sa mga pinirmahan mo noon. Alam ko. At kung may mga document na may pirma mo kahit hindi mo lubos na naintindihan noon, magagamit iyon laban sa iyo. Alam ko rin. Tinitigan siya ni Reyes ng matagal, marahil sinusukat kung may pag-aalinlangan pa siyang maaaring bumalik sa huling minuto. Wala na. Gusto ko ring ilagay sa record, sabi niya, na may posibilidad na may galaw na sila ngayong madaling araw para i-freeze, i-segregate, o i-reclassify ang files. Narinig kong may kausap siya tungkol doon. Agad nagsulat ang batang investigador. May mga pangalan ka? Tanong nito. Ibinigay niya ang 3. Isinunod niya ang 2 pang pangalan ng empleyadong maaaring handang magsalita kung mapoprotektahan. Habang tumatakbo ang recorder,
Hindi niya maiwasang maramdaman ang unti-unting paglayo niya mula sa dati niyang buhay. Ang bawat pangalang binibigkas niya ay parang putol ng tali. Ang bawat document number ay parang basag sa salamin ng pamilyang ilang taon din niyang ipinaglaban na manatiling mukhang buo. Nang matapos sila para sa unang session, ipinatay ni Reyes ang recorder at bahagyang sumandal sa upuan. Magsisimula kaming gumalaw agad, sabi niya. Pero may kapalit iyon. Maaaring magkaroon ng search authority, preservation orders, at media risk kapag may lumabas. Ang hinihingi ko lang, sabi ni Veronica, ay huwag niyo munang hayaang maging circus bago mailagay sa ligtas ang mga bata. Gagawin namin ang kaya namin. Muli niyang narinig ang parehong linya. Ngunit ngayon, mas wala na siyang lakas para kontrahin. Ang totoo, wala nang sino man sa silid na kayang kontrolin ang buong susunod na yugto. Paglabas niya ng unit, bandang 11:00 na ng umaga. Tumama sa kanya ang init ng Maynila, maputi at malupit sa semento. Sumilaw siya sandali, nagring ang telepono niya. Hindi si Mateo, si Daniel. Tinitigan niya ang pangalan ng ilang segundo bago sinagot. Ano, nakapag-file ka na? Agad nitong tanong. Mabilis mo namang nalamang may IPO proseso. Veronica, pakinggan mo ako. Hindi, ikaw ang makinig. Kapag tatawag ka para pigilan ako, huli ka na. Hindi kita pipigilan. Huminto siya sa anino ng poste malapit sa parking. May mga empleyadong dumadaan sa tapat ng building, may hawak na lunchbox at idlays, mga ordinaryong taong walang ideya sa bigat ng usapan sa telepono. Anong gusto mo? Malamig niyang tanong. May ibibigay ako, pero hindi pwede sa telepono. Bakit ko iisipin na hindi rin ito taktika mo lang laban sa kapatid mo? Dahil oo, gusto kong bumagsak siya noon. Pero may punto na lumampas na ito sa laban naming magkapatid. At kailan mo naisip iyon? Noong nakita mo na pati mga bata nadadamay. Mahabang katahimikan. Noong nalaman kong si Papa ang pipirma sana sa final transfer kahit wala na siya sa tamang kondisyon, sagot ni Daniel. Naramdaman ni Veronica ang malamig na pagkipot sa dibdib. Anong ibig mong sabihin? Nasa Laguna ako kahapon bago ang party. May draft deed doon. May witness page na prepared na. May notary arrangement. Hindi pa napipirmahan, pero alam ko ang plano. May kopya ka, may larawan, at may isang audio. Huminga siya ng mabagal. Nasaan ka? Sa lumang clubhouse malapit sa ancestral house. Hindi ko pwedeng dalhin sa city office dahil may mga tao pa rin siyang nakabantay. At bakit ako? Dahil hindi na ako kayang paniwalaan ng pulis nang wala kang pangalan sa gitna. At dahil kapag ako ang dumiretso, iisipin lang nilang succession war ito. Hindi siya agad sumagot. May katotohanan roon. May interes si Daniel. Oo. Ngunit may hawak din itong maaaring magpatibay sa pinakamabigat na bahagi ng kaso. Pupunta ako, sabi niya. Pero hindi ako mag-isa. Inaasahan ko na. Nagkita sila sa clubhouse na halos walang tao sa tanghaling iyon, amoy lumang kahoy at floor wax. Ang mga bintana ay nakabukas kaya pumapasok ang mainit na hangin at ingay ng cicada mula sa mga punong nakapaligid. Kasama niya si Celeste at isang lalaki mula sa legal team ng unit na ipinadala ni Reyes bilang independent witness. Nang dumating si Daniel, hindi na ito mukhang maayos na corporate air. Gusot ang polo, mapatla ang mukha, at may kung anong pagkatalo sa tindig na hindi lamang dahil sa puyat. Tahimik nitong inilapag sa mesa ang isang telepono at isang folder. Ito ang screenshots, sabi niya. At ito ang transcript ng bahagi ng audio na nakuha ko. Binuksan ni Veronica ang unang larawan. Nakita niya ang petsa, ang pangalan ng ama, ang draft transfer ng voting control sa isang trust arrangement na pabor kay Mateo. Sa gilid ay may notes ng abogado tungkol sa expedited execution. Ang ikalawang larawan ay mas masahol. Nasa kama si Don Ernesto, halatang mahina, may hawak na ballpen, habang may kamay na nakaalalay sa palso nito. Hindi kita ang buong mukha ng umaalalay, pero sapat ang relo at manggas para makilala ni Veronica na si Mateo iyon. Kailan ito? Bulong niya. 2 linggo na ang nakaraan, sabi ni Daniel. Pinuntahan ko si Papa kahapon dahil tinawagan ako ng old nurse niya. Kinabahan siya sa dami ng papeles na pinapapirma. Doon ko nakita ang ilan sa files. At ang audio. Tanong ng legal officer. Pinindot ni Daniel ang play. Maingay ang background, parang kuha sa bulsa, ngunit malinaw ang ilang boses. Isa kay Mateo. Isa sa abogado ng pamilya. At isa,
Mahina ngunit naroon, kay Don Ernesto na tila litong nagtatanong kung ano ang papel. Sumagot ang abogado ng, confirmation lang po ito ng dating napag-usapan. Pagkatapos ay boses ni Mateo, pirma na lang, para matapos na. Naramdaman ni Veronica na may bahagi ng sikmura niya ang tuluyang lumubog. Hindi na ito usapin lamang ng fraud at pagtataksil. Ito ay pag-abuso sa isang matandang ama para sa mana. Kahit na may galit at kasaysayan si Don Ernesto na hindi niya maitatanggi, ang eksenang iyon ay may sariling uri ng kalupitan. Pagkapatay ng audio, tumahimik ang lahat. Sa wakas ay nagsalita si Celeste. Hindi na ito mareeglo sa loob ng pamilya. Wala ng pamilya na mareeglo pa, sabi ni Daniel, at sa unang pagkakataon ay wala ng pait sa tono, pagod na lang. Tiningnan siya ni Veronica. Bakit ngayon mo lang nilabas? Dahil duwag ako, tuwirang sagot niya. Dahil akala ko kaya ko siyang kontrolin gamit ta. Dahil matagal ko ring gustong manalo sa kanya sa paraang hindi ako nawawalan ng parte sa lahat. Napayuko siya, pinagdikit ang mga daliri na tila pinipigilan ang sariling manginig. Pero kagabi, noong nakita ko si Lucia ewan ko. Baka huli na, pero ayoko nang magkunwari na taktika pa rin ito. Marumi rin ako, oo. Pero hindi na ako papayag na pati si Papa at ang mga bata gawin pang instrumento. Hindi siya pinatawad ni Veronica sa simpleng pag-amin. Hindi rin siya niyakap ng sitwasyon sa madaling resolusyon. Ngunit kinuha niya ang folder at iniabot sa legal officer. Isama niyo ito. Tumango ang lalaki. Chain of custody starts now. Sa sandaling iyon, alam nilang lahat na lampas na sila sa punto ng pribadong gulo. Naging kaso na ito. Naging kasaysayan na ito. Naging sugat na may dokumento, timestamp, at testigo. Pagbalik ni Veronica sa bahay bandang hapon, nadatnan niyang tahimik ang sala. Walang telebisyon, walang music, nasa dining table si Lucia, gumuguhit ng walang kulay, lapis lang ang gamit, paulit-ulit na mga linya ng bahay na may mga bintanang nakasara. Si Nico ay natutulog sa sofa, pagod sa kaiiyak na marahil ay sa wakas ay siningil din ang katawan. Pagpasok pa lang niya ay tumingala si Lucia. Hindi ito tumakbo palapit, hindi rin nagtanong agad. Ang bata ay tumingin muna sa mukha niya, gaya ng nakagawian na nitong paggawa ng tahimik na pagbabasa bago magsalita. Tapos na, tanong nito. Inilapag ni Veronica ang bag. Hindi pa, pero nagsimula na ng totoo. Tumango ang bata, worry may naintindihan at may mga bagay na piniling huwag munang hawakan. Lumapit si Veronica at naupo sa tabi niya. Tiningnan niya ang iginuguhit nitong bahay. Bakit puro sarado ang bintana? Tanong niya. Kumibit balikat si Lucia. Kasi kapag bukas, may pumapasok. Hindi siya nakasagot agad. Sa simpleng sagot ng bata ay nandoon ang buong araw nila. Ang bawat bukas na pinto ay may kapalit. Ang bawat katotohanang pinapasok ay may iniwang sugat. Ngunit hindi rin pwedeng manatiling sarado lahat habang nabubulok ang loob. Hinawakan niya ang kamay ng anak. May mga araw na kailangan talagang buksan, kahit maangin, kahit magulo. Tapos pipili tayo kung ano ang Aitat Ira at ano ang hindi na dapat bumalik. Tahimik silang mag-ina sa loob ng ilang segundo. Mula sa kusina ay naamoy niya ang sinangag at sabaw na pinapainit ni Ate Malo. Ordinaryong amoy ng bahay. Ordinaryong hapon. Ngunit sa ilalim niyon ay may bagong anyo ng buhay na kailangan na nilang pag-aralan. Nag-vibrate muli ang telepono niya. Mensahe mula kay Reyes. Preservation orders in motion. Expect reaction. Tinitigan niya ang screen, saka pinatay iyon. Alam niyang darating ang reaction. Mga tawag mula sa abogado. Pakiusap mula sa kamag-anak. Posibleng raid, posibleng media leak, posibleng biglang pagkakasakit ng matandang hindi na pwedeng gawing panakip sa lahat. At sa gitna ng lahat, may dalawang batang kailangang ihatid sa bagong paraan ng pag-iral. Tumingin siya sa buong sala, sa family portraits na hindi pa naalis, sa piano ni Lucia sa sulok, sa mga school trophy, sa throw blanket na binili niya sa Baguio, sa bakas ng ordinaryong buhay na hindi na ordinaryo. Wala siyang naramdamang tagumpay, wala ring ginhawa, tanging ang mabigat, mapait, at tahimik na katiyakang may isang siklo ng naputol, kahit kapalit nito ay ang pagkawasak ng mga bagay na minsan niyang inakalang pinakabanal protektahan. At habang ang hapon ay unti-unting lumalalim sa loob ng bahay, naisip ni Veronica na may mga wakas na hindi sumisigaw. Dumarating lamang sila na parang pagod na liwanag sa bintana, ipinapakita ang alikabok,
ang bitak, ang kalat na matagal nang naroon. Hindi mo mapipiling hindi makita. Ang magagawa mo na lang ay magsimulang mamuhay nang hindi na nagpapanggap na malinis ang salamin.